Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 51 to 61 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Hindi agad nakapagsalita si Han Dong-hoon. Para bang nakalimutan na niya kung paano makipag-usap ng normal matapos ang matagal na panahon ng pagkontrol at pagmamanipula. Nahihirapan ka bang magsalita ng direkta? Kung ayos lang sa'yo, maaari tayong mag-usap gamit ito. Tumingin si Han Dong-hoon sa smartphone na hawak niya at may kung anong mahinang binulong. Ginamit ng karakter na Han Dong-hoon ang Wide Area Internet Level 5 sa iyong smartphone. Maaari mo nang gamitin ang internet saan man sa loob ng Seoul-dam hanggat hindi napuputol ang kamalayan ni Han Dong-hoon. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang kanyang pangalan sa messenger ng smartphone. Sino ka? Matagal na kitang hinahanap. Iyon din ang sinabi ni Lee Sung-kook. Malamang nga, ako. Hindi na niya naituloy ang kanyang mensahe. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang nagtatype. Agad kong naunawaan, imposibleng mahikayat ang batang ito sa ngayon, mahigit 10 araw siyang ginawang kasangkapan. Ang mga sugat sa kanyang isipan ay masyado ng malalim para gumaling agad. Naiintindihan kita. Nakakatakot at nakakalito ang lahat. Ang karakter na Han Dong-hoon ay labis na nabalisa. Huwag kang magpanggap, iba ako sa kanila, hindi kita mapaniniwalaan, hindi mo ba sila kinamumuhian? Biglang nanginig ang kanyang mga mata. Malalim ang galit na naipon sa loob niya dahil sa hypnosis. Kung papayagan mo ako, maaari ko silang alisin. Bakit? Isa ka ring propeta, hindi sila dapat umiral. Nakikialam sila sa epilogo. Tinitigan niya ako na para bang hindi niya maintindihan ang aking mga salita. Muli siyang nagtype. Ano ang gusto mo sa akin? Gagamitin mo lang din ang kakayahan ko. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya, hindi. Kabaligtaran noon, direkta kong sinalubong ang kanyang tingin bago ako nagsalita. Wala kang kailangang gawin. Sa wakas, matatapos na rin ang mga pesteng iyon bukas. Hay, kapag natapos ito, iinom talaga ako ng isang bote ng soju. Nga. Nakita mo ba ang tingin ng lalaking iyon kanina? Halos atakihin ako sa puso nang titigan niya ako gamit ang Sage's Eyes. Haha! Paano naman malalaman ng isang taong hanggang prologue lang ang nabasa ang tungkol sa Sage's Eyes? Masayang tawanan ang pumuno sa loob ng tolda. Nakakatuwang pakinggan. Hoy, may ilan pa ring propeta na kahina-hinala paano ko kaya sila makukumbinsi. Paulit-ulit nila akong kinukulit na pumunta sa Changmuro. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo at ako na ang kakausap sa kanila. Tutal, ha? Biglang tumigas ang mukha ni Jung Min-seob habang nakatingin sa kanyang smartphone. Bakit biglang walang internet? Ano? Baka natutulog na naman ang batang iyon. Puntahan mo at tingnan. Patayo na sana si Jung Min-seob nang bigla siyang bumangga sa isang hindi nakikitang bagay. Ano ito? Cheying aag. Napahiyaw siya at bumagsak sa lupa. Dahan-dahan kong inalis ang recluse cloak habang hawak ang Blade of Fate. Yu Jong-hyuk. Paano ka napunta rito? Natigilan si Lee Sung-kook. Kasabay nito, sumilip si Jung Hee-won mula sa bukana ng tolda. Naasikaso ko na ang ilan sa kanila. Pero napakarami nila. Hindi ko sila mapipigilan ng matagal. Muling nawala si Jung Hee-won at agad na narinig ang tunog ng labanan mula sa labas. Hindi magtatagal at daragsa ang mga bantay. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito? Sigaw ni Lee Sung-kook. Yu Jong-hyuk, hindi mo kayang kalabanin kaming lahat. Lahat? Bahagya akong umiti, hindi ko kailangang harapin ang lahat. Kayo lang ang kailangan kong asikasuhin. Biglang kumibot ang labi ni Lee Sung-kook. Pasensya na, Yu Jong-hyuk, pero hindi kita maaaring hayaang kudududok. Isang mabilis na hagod ng Ether Blade ang ginawa ko patungo kay Jung Min-seob na nakahandusay sa lupa, napunit ang kanyang baluti. Ak! Kasabay ng pagtilapon ng dugo, may isang piraso ng tela na nahulog mula sa loob ng kanyang kasuotan. Pinulot ko ito, naangkin mo ang watawat ng Dongmyo Group. Inabsorb ng iyong Navy flag ang lahat ng naipong tagumpay ng kabilang Navy flag. Ang iyong Navy flag ay nag-evolve at naging brown flag. Pinoprotektahan ka ng isang makapangyarihang watawat. Tila ikaw pala ang tunay na kinatawan ng Dongmyo. Chow?
Gaano man kayo katanga, hindi niyo basta ipapakita ng lantaran ang tunay na watawat. Sa simula pa lang, kahina-hinala ng si Handong Huon ang ginawang kinatawan nila. Alam nila ang hinaharap, hindi nila ibibigay ang ganoong mahalagang posisyon sa isang karakter lamang mula sa nobela. Ngunit hindi rin si Lee Sung-kook ang tunay na pinuno, isa lang ang sagot, hinihintay ng natitirang miyembro ng Dongmyo Group ang iyong desisyon. Wala nang saysay ang mga bantay ngayon, nanginginig na nagsalita si Jung Min-seob, Eo Jong-hyuk. Malalaman ito ng ibang propeta. Paano nila malalaman? Bahagya akong umiti, hindi na gumagana ang internet. Nang maunawaan ni Lee Sung-kook na tuluyan nang bumagsak ang lahat ng plano nila, sumigaw siya, bakit? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit? Napaisip ako sandali, walang saysay ang tanong na yan. Tumitig ako sa kanilang dalawa. Kahit ako pa ang totoong Yu Jong-hyuk, hindi ako makikipag-alyansa sa mga taong katulad ninyo. Ano? Huwag mong sabihin. Namutla silang pareho, ngumisi ako habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukha, at iyan ang problema ninyo. Mas lumawak ang aking ngiti, dapat tinapos ninyo ang pagbabasa. Fast forward natulog si Dokja, nagising si Kim Dokja mula sa isang mahimbing at matagal nang hinihintay na tulog. Ipinaalam ng sistema na ang epekto ng kanyang malalim na pagtulog ay ganap na naibalik ang kanyang lakas ng pag-isip at na-update rin ang ilan sa kanyang mga eksklusibong kasanayan. Nang tingnan niya ang oras, 4:00 na ng hapon. Matapos masakop ang Dongmyo Station at ang mga kalapit nitong lugar noong nakaraang gabi. Saka lamang tumama sa kanya ang lahat ng naipong pagod. Kasama na ngayon sa kanyang nasasakupan ang Cheongmuro, Myeongdong, Dongdaemun History and Culture Park, Dongdaemun, Dongmyo, Sindang Station, Cheongbu Station, Yaksu Station, at Sinseoldong Station. Dahil naisama niya ang Dongmyo Group sa kanyang puwersa, 9 na estasyon na ang kanyang kontrolado. Isa na lamang ang kulang upang matapos ang Kings Road senaryo at makamit ang isa sa pinakamahalagang layunin sa mga unang yugto ng mga senaryo, ang maging hari ng walang pagpatay. Paglabas ni Dokja, naghihintay na sina Jung Hyewon at Lee Hyun-sung, handa nang umalis anumang oras. Ngunit pinahintay muna niya sila habang papalapit ang dalawang lalaking pamilyar sa kanya. Noong nakaraang gabi, nagpasya siyang isama sa kanyang grupo ang lahat ng miyembro ng Dongmyo Group, kabilang sina Jung Min-seob at Lee Sung-kook. Bagamat una niyang balak silang patayin, napagtanto niyang maaari pa silang maging kapaki-pakinabang hanggang sa tuluyan niyang malinis ang lahat ng propeta. Agad na yumuko si Jung Min-seob at nakiusap na iligtas ang kanyang buhay, habang si Lee Sung-kook naman ay sumunod agad. Isinama sila ni Dokja sa Cheongmuro Group at inangat ang kulay ng watawat ng grupo sa Kayumanggi, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magtakda ng mga limitasyon sa mga miyembro nito. Gamit ang kanyang otoridad bilang kinatawan, ipinagbawal niya sa dalawa na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at inutusan silang sumunod ng walang kondisyon sa lahat ng kanyang utos. Kinumpirma ng sistema na ito ay mga limitasyong nakatali sa kanilang buhay, kaya mamamatay sila kung lalabagin nila ang mga ito. Nasiyahan si Dokja at binalaan silang ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kung gaano sila magiging kapaki-pakinabang. Nang tanungin ni Lee Sung-kook kung paano nila siya tatawagin sa hinaharap, sinabi ni Dokja na manatili sa kasalukuyan nilang pagtawag ngunit gamitin ang pangalang Yu Jong-hyuk kapag nasa harap ng ibang mga propeta. Pagkatapos ay hiningi niya kay Jung Min-seob ang fugitive's mask bagamat labag sa loob, ibinigay ito ng lalaki. Balak ni Dokja na dumalo sa Night of the Prophets, habang nagpapanggap bilang Yu Jong-hyuk, at makatutulong ang maskarang ito upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari. Nang isuot niya ito, kakaibang gumalaw ang kanyang mga kalamnan sa mukha hanggang sa tuluyan siyang magmukhang si Yu Jong-hyuk. Agad siyang pinuri ng mga nakakita at sinabing hindi nagsinungaling ang mga propesya tungkol sa kagwapuhan nito. Kahit nairita siya, pinili niyang manahimik, dahil may nais siyang malaman, sinubukan ni Dokja na tingnan ang status window ni Jung Min-seob. Biglang nagpakita ang isang mensahe ng sistema na nagsasabing na-update ang kasaysayan ng taong ito. Nang gamitin niya ang character list, nagulat siya nang makitang isa ng ganap na karakter si Jung Min-seob. Nakasaad sa profile nito ang bihirang katangiang light projection, ang suporta ng konstelasyong Cursed Gladiator, iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban, at magagandang istatistika. Lubhang nagtaka si Dokja. Ang mga propeta ay mga taong nasa labas ng kwento, ngunit ngayon ay tila naging bahagi na ng mismong salaysay si Jung Min-seob. Sinuri rin niya si Lee Sung-kook at nakitang pareho pa rin ang mga katangian nito,
kabilang ang kapaki-pakinabang na atributong hypnotist. Pagkatapos nito, humingi si Dokja ng smartphone at sinubukang buksan ang chat room ng mga propeta. Sa una ay walang internet, ngunit dahil sa wide area internet skill ni Han Dong-hoon, agad itong bumalik. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Han Dong-hoon na nagsasabing bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataong pagkatiwalaan. Natuwa si Dokja sa pagbabagong ito at agad siyang nagpasalamat. Muli niyang binuksan ang chat room ng mga propeta at natuklasang 36 na tao lamang ang naroon sapagkat wala ni isa sa mga apostol na nakabasa ng mas malayo sa nobela. Ipinaliwanag ni Jung Min Seob na lahat ng nasa chat room ay maagang tumigil sa pagbabasa. Nang tanungin siya kung alam ba talaga niya ang buong nilalaman ng Book of Revelation, may kumpiyansang sinabi ni Dokja na hindi nila pagsisisihang pinili nila ang kanyang panig kaysa kay Yoo Jong-hyuk. Di nagtagal ay nagtungo sila sa Anguk Station habang iniiwasan ang mga conflict area sa paligid. Doon gaganapin ang Night of the Prophets. Habang naglalakbay, binasa ni Dokja ang usapan sa chat room at nakita ang matinding pananabik ng mga propeta sa balitang dadalo si Yoo Jong-hyuk. Marami ang nagkwento ng kanilang pagsisisi dahil hindi nila natapos ang nobela, naiinggit sa mga apostol na nakabasa ng mas malayo, at nagbibiro tungkol sa mga taong nakaabot ng higit 50 kabanata. May ilan ding nalungkot dahil wala nang natitirang kopya ng nobela. Habang binabasa niya ang kanilang mga mensahe, naisip ni Dokja kung gaano sana kaiba ang lahat kung ipinagpatuloy lamang nila ang pagbabasa noon. Pagdating nila sa Anguk Station, napansin ni Dokja na wala pang sumasakop dito. Ipinaliwanag ni Jung Min Seob na may kasunduan ang mga propeta na manatiling neutral ang lugar upang maging ligtas ang kanilang mga pagtitipon na para bang isang demilitarized zone. Maya-maya ay dumating ang isang propetang kilala bilang number 763 at masayang binati si Jung Min Seob. Ngunit nang makita nito si Dokja, agad itong natigilan. Nang makumpirma niyang si Yoo Jong-hyuk ang taong nasa harapan niya, halos hindi ito makapaniwala sa tuwa. Mabilis na kumalat ang balita at isa-isang nagsidatingan ang iba pang mga propeta. Parehong lalaki at babae ang sabik na bumati kay Dokja na para bang isang bayani o alamat ang kanilang kaharap. Sandaling naisip ni Dokja kung ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang hindi siya ang tunay na Yoo Jong-hyuk. Karamihan sa mga propetang naroon ay may limitadong kaalaman sa hinaharap at mahihina rin ang kakayahan, ngunit may ilan na kapansin-pansin. Isa rito si number 1168 na may alam tungkol sa labanan ni Yoo Jong-hyuk laban kay Demon King Asmodeus sa ikalawang regression nito. Dahil bahagya lamang itong nabanggit sa kwento, nagulat si Dokja na alam ito ng lalaki. Nang makumpirma ng mga propeta na nasa ikatlong regression pa lamang si Yoo Jong-hyuk, makikitang nadismaya ang ilan sa kanila. Umaasa pala silang makaharap ang mas bihasa at mas makapangyarihang bersyon nito. Samantala, naging sentro ng atensyon si Lee Hyun-sung. Maraming propeta ang nakilala siya bilang maalamat na steel sword at humanga sa kanyang matipunong pangangatawan. Lalo na ang mga babaeng propeta na halos hindi maitago ang kanilang paghanga. Sa kabilang banda, halos walang pumansin kay Jung Hee-won. Nang magreklamo siya sa group chat, pabirong sinabi ni Dokja na hindi pa siya sikat sa hinaharap. Bagamat hindi natuwa si Hee-won, tinanggap niya ang paliwanag. Hindi nagtagal ay bumalik si Dokja sa tunay niyang layunin sa pagtitipon. Hiniling niyang makita ang sinasabing lihim na sandata ng mga propeta. Buong pagmamalaking ipinakita ni number 763 ang isang malaking meteorite sa gitna ng estasyon. Ipinaliwanag nilang ayon sa impormasyong kanilang natanggap, may makapangyarihang sandata sa loob nito na mapipisa kapag napunan ng sapat na magic power. Ngunit sa sandaling makita iyon ni Dokja, nanlamig ang kanyang dugo. Agad niyang napagtanto na may mali. Ang impormasyong iyon ay hindi dapat alam ng kahit sino sa panahong ito ng kwento. Nang tanungin niya kung sino ang nagbigay ng impormasyon, sinabi nilang isang propetang kilala bilang number 1124 ang unang nakadiskubre nito at hindi pa ito dumarating. Kaagad na nagtagpo ang lahat ng piraso sa kanyang isip. Hindi ito isang sandata. Isa itong bitad. Nilinlang sila ni number 1124 upang tipunin silang lahat sa lugar na yon. Habang nakatingin siya sa mga inosente at walang kamalay-malay na propeta sa paligid, agad niyang iniutos na lumikas sila. Biglang nagsimulang manginig ang buong plataporma at marahas na umuga ang meteorite. Habang naguguluhang nakatitig si Jung Min Seob dito,
alam ni Dokja ang nakakakilabot na katotohanan. Ang kalamidad ng ikalimang senaryo ay malapit ng lumitaw kahit hindi pa natatapos ang ikaapat na senaryo. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sumisigaw siya kina Jung Hee-won at Lee Hyun-sung na tumakbo. Sa kanyang isip, isinumpa niya ang mga propetang maagang tumigil sa pagbabasa ng nobela. Dahil sa kanilang kakulangan ng kaalaman, tuluyan nang nalihis ang takbo ng hinaharap at isang napakalaking sakuna ang malapit ng sumabog sa kanilang harapan. Isang pulang aura ang lumitaw sa paligid ng meteorite at kumalat ang kumikislap na mga liwanag sa buong plataporma. Oh! Sa wakas! Sigaw ng isang propeta. Mabilis na lumapit sa akin sina Jung Hee-won at Lee Hyun-sung. Tatakas tayo. Ano ang ngunit huli na ang lahat? Kumalat ang pulang aura sa buong plataporma at isang manipis na harang ang bumalot sa estasyon. Ngayon, wala nang propetang makakaalis sa Angkok Station. Tumututol ang mga constellation sa labis na pag-filter. Maraming constellation ang nakatuon ang tingin sa Omen, ang constellation na Prisoner of the Golden Headband. Ay pinagmamasdan ang sitwasyon ng may kuryosidad. Ang constellation na Secretive Plotter ay umaasa sa iyong napakagandang estratehiya. Tuwang-tuwa ang mga constellation at sunod-sunod na nagpadala ng mga hindi direktang mensahe. Ang pinakadelikadong sitwasyon sa mundo ng Ways of Survival ay kapag nagkakasiyahan ang mga constellation. Tumingin ako sa kinakabahang si Jung Min-seok. Si number 1124 ba ang nagmungkahi na magtipon kayo rito ngayong araw? Ha? Hindi ko alam. Sama-sama naming napagdesisyonan yon. Parang may bumara sa dibdib ko na para bang pinakain ako ng 10 kamote. Hindi ako makapaniwalang umabot na sa ganito ang mga pangyayari. Lahat pumunta kayo sa likod ko. Habang pinoprotektahan sila, nakatutok ang pansin ko sa meteorite. Hindi ba tayo tatakas? Hindi tayo makakaalis. Tingnan mo sa likod mo, may ward. Ha? Anong ward? Hindi ako sumagot at patuloy lamang na tinitigan ang meteorite sa gitna ng plataporma. Ang meteorite ang pangunahing kaganapan sa ikalimang senaryo. Ang panganib na nakatago sa loob nito ay nakadepende sa kulay, liwanag, laki, at uri nito. Ngunit ang meteorite na nasa harapan ko ngayon ay isa na hindi kailanman dapat mapisa. Mukhang nalilito ang mga propeta dahil ang meteorite na nagbigay ng star relic noong ikatlong regression ay kulay matingkad na pula rin. Ano kayang star relic ang lalabas? Iyon kasi. May ilang propetang hindi pa rin nakakaunawa sa panganib at hinawakan ang meteorite. Lumitaw ang isang omen ng ikalimang pangunahing senaryo, pagkatapos ay lumitaw ang mensahe, Ano ito? Bakit biglang may pangunahing senaryo? Nabiyak ang ibabaw ng meteorite at bumuhos palabas ang pulang liwanag. Ang unang tinamaan nito ay isang propetang nakatitig sa meteorite nang may paghanga. Agad na nawala ang ulo ng propeta. At ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa lupa na parang sirang manika. Ano ang nangyayari? Napasigaw ang mga propeta at umatras, ngunit wala na silang paraan upang makataka sa krisis. Isinama ko ang aking grupo habang umatras kami sa gilid at pinagmasdan ang sitwasyon. Nakakita na ako ng ganitong uri ng meteorite sa Ways of Survival. Ngunit mahirap hulaan kung ano ang lalabas dito. Pakiusap, huwag sana yung sakuna. Tuluyang nabiyak ang meteorite at bumuhos ang pulang lava mula rito, nasunog ang paligid ng plataporma at kumalat ang mabahong amoy. Mabilis na tumaas ang temperatura ng hangin at naging mahirap huminga, nagbabago ang kapaligiran. Ito ba ay isang lava zone? Kung ganoon, ibig sabihin, lumitaw ang ika-5 antas na uri ng fire dragon, ang lesser dragon Ignil. Putang ina! Ano? Nasaan ang star relic? Agad na gumamit ng mga kasanayan ang ilang nalilitong propeta. Ngunit biglang humaba ang buntot ng meteorite at nahuli nito ang ilang tumatakas, kuaak. Biglang nagliyab ang katawan ng mga propetang natamaan ng buntot. Sinubukan naman ng iba na atakihin ito gamit ang kanilang mga kakayahan, ngunit nagsimulang matunaw ang kanilang mga sandata, ang halimaw na ito. 2 metro lamang ang haba ng meteorite. Ngunit ang nilalang na lumabas mula rito ay mahigit 5 metro ang haba. Nagtanong si Jung Hee-won, ano ba talaga yan? Isa itong sakuna. Sakuna. Tuluyang naghiwa-hiwalay ang natitirang bahagi ng meteorite at lumitaw ang isang dragon sa dimensyong ito, Kuo. Isa itong marahas na dragon na bagong silang pa lamang. Kahit isa lamang itong mahinang bersyon ng isang hatchling, ang mga dragon ay nananatiling nasa tuktok ng lahat ng halimaw.
Kahit isang ika-negatibo, 6 na antas na halimaw ay sapat upang lipulin ang lahat ng propeta rito. At ito ay isang ika-negatibo 5 antas na Fire Dragon, Yu Jong-hyuk. Tinawag ako ng ilang propeta at lahat ng atensyon ay muling nakatuon sa akin. Napakunot no ako, sila ang may kagagawa ng pangyayaring ito, ngunit gusto nilang ako pa ang mag-ayos, pumunta kayong lahat sa mga gilid. Parang masunuring mga tuta, agad silang sumunod at nagtungo sa mga sulok ng plataporma. Ang ilan ay mabilis na tumakbo paakyat, ngunit agad silang napamura. Lintik, may ward. Ang Lesser Dragon ay isang sakuna. Kapag lumilitaw ang isang sakuna, nag-iba lamang ang laki ng desperasyong dala nito. Hindi bababa roon, tiningnan ko ang aking mga kasama, malapit nang magsimula ang isang nakatagong senaryo. Nakatagong senaryo? Hindi dapat lumitaw ang halimaw na ito sa ika-4 na senaryo. Sobrang taas ng kahirapan nito kaya magkakaroon ng interbensyon. Karaniwang may mga benepisyong ibinibigay upang labanan ang ganitong sakuna sa ika-5 senaryo. Halimbawa, kung asul na meteorite ang lumabas. Ngunit ngayon ay wala kaming kahit ano, may ilang constellation na nagrereklamo tungkol sa hindi pangkaraniwang kahirapan ng senaryo. At gaya ng inaasahan, sumiklab ang mga kislap sa hangin at lumitaw ang isang maliit na nilalang na parang bata. Hindi ito mababang uri ng Dokkaebi tulad ni Bihyong. Nakasuot ito ng maayos na suit at may 2 maliit na sungay sa ulo. May kakaibang umbok ding nakausli mula sa bulsa nito. Hindi ko alam ang pangalan niya, ngunit alam ko kung ano siya. Isa siyang intermediate Dokkaebi, Irenen, mahirap ito. Paano ninyo nakuha ang ugat na ito? Kamakailan lang ito na-install. Pagkasabi niya nito, tumigil sa paggalaw ang Lesser Dragon, talagang kayang pigilan ng isang intermediate Dokkaebi ang isang senaryo sa ganitong antas. Isang sakuna ang nagising sa ika-4 na senaryo. Ang paglitaw ng isang intermediate Dokkaebi ay nangangahulugang halos tapos na ang mga unang yugto ng mga senaryo. May ilang constellation na napakahirap pakisamahan, kaya hindi ko kayo basta-basta mapagbibigyan. At mahirap ding bawasan ang kahirapan. Tumigil ang tingin niya sa akin, pero hindi ito tama. Hindi pa namin nalilinis ang ika-4 na senaryo. Sigaw ng isang propeta, agad siyang pinatahimik ng mga kasama niya, walang mabuting maidudulot ang pakikipagtalo sa isang Dokkaebi ngayon, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko bababaan ang kahirapan. Masamang tingin ang ipinukol ng mga propeta sa Dokkaebi, tahimik ang paligid. Alam nilang hindi kayang baligtarin ng mga Dokkaebi ang mga batas ng senaryo, ngunit alam din nila ang isa pang bagay, gayunpaman. Hindi magiging kawili-wili kung mamamatay kayong lahat ng ganito. Kaya gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang baguhin ang nilalaman ng senaryo. Mas madaldal ang Dokkaebi kaysa sa inaasahan ko, dumating na ang nakatagong senaryo, muling gumalaw ang Lesser Dragon. Ang mga paa nitong nababalutan ng pulang kaliskis ay malakas na humampas sa sahig ng plataporma. Habang umiiwas ako sa mga lumilipad na tipak ng bato, tiningnan ko ang bagong senaryo na lumitaw, nakatagong senaryo, magkasama kayong mamamatay, magkakahiwalay kayong mamamatay, uri, hidden, kahirapan, kondisyon ng pagkumpleto. Sa loob ng itinakdang oras, patayin ang Lesser Dragon Ignil o mabuhay laban sa mga pag-atake nito, limitasyon ng oras, 20 minuto, gantimpala. 3,000 coins, kabiguan, kamatayan, may mga nakatagong piraso, hidden pieces. Sa misyong ito, 20 minutong. Survival mission, mula pa lamang sa pamagat hanggang sa nilalaman nito, isa na itong kalokohan. Nagtanong si Lee Hyun-sung, kailangan ba nating patayin yon? Hindi. Huwag mo man lang pangarapin. Sakuna ang tawag dito dahil may dahilan. Kahit ang tunay na Yu Jong-hyuk ay hindi kayang patayin ang isang ika-5 antas na Fire Dragon, tiningnan ko ang nangyayari sa plataporma. Nagsimula nang bumuhos ang naglalagablab na apoy, kwa-kwa-kwa-kwa-kwa. Ang mga propetang tinamaan ng apoy ay naging abo sa isang iglap, ang mga pader na nasunog ay natunaw at nagbaluktot sa nakakatakot na paraan. Dahan-dahang papalapit ang dragon sa aming direksyon, lahat tumakbo ng pakaliwa. Kasabay ng sigaw ko, tumakbo ako sa direksyong iyon. Sa kabutihang palad, agad akong sinundan ni na Jung Hyewon at Lee Hyun-sung. Bahagyang nahuli si na Jung Min-seob at Lee Sung-kook, ngunit maayos pa rin sila. Nakaiwas kami dahil alam ko ang dalaw nito. Ang problema, hindi palaging ganitong uri ng pag-atake ang gagamitin nito. Ang ika-5 antas na Fire Dragon na Lesser Dragon Ignil ay naghahanda ng Flames of Destruction. Nagsimula na. Kahit paano ay nakaligtas kami sa karaniwang pag-atake, ngunit ngayon dumating ang tunay na krisis. Maghanap kayo ng foothold. Ha?
Numero 5. O kaya 2 at 3. Kahit ano basta ang kabuuan ay 5. Na-activate ang isang hidden piece, na-activate ang numerical footholds. Kapag ang tamang bilang ng tao ay pumasok sa foothold, ma-activate ang absolute shield sa loob ng 1-0 segundo. Hindi ma-activate ang absolute shield kung sosobra ang bilang ng tao sa foothold. Narinig ng lahat ng propeta ang mensaheng iyon. Kasabay nito, lumitaw sa iba't ibang bahagi ng estasyon ang mga malalaking platapormang may mga numero. Footholds. Tama. May hidden piece. Pinagmasdan ko ang mga propetang nagkakagulo at napakagat ako sa labi. Nakita ko sa aking paningin ang tila natatawang mga constellation. Bakit kaya maraming constellation ang tumutol sa sobrang hirap ng senaryo? Simple lang. Walang kasiyahan sa isang kwentong puro kamatayan lamang. Ayaw nilang makita ang mga langgam na basta na lamang tinatapakan ng isang higante. Gusto nilang makita ang mga langgam na lumalaban para mabuhay, at para mabuhay, handa pa silang kagatin ang sarili. Nilang mga kasama, maraming constellation ang nanonood ng may pananabik, lintik na mga constellation, buwisit. Umalis ka. Ang mga propetang kanina lamang ay magkaibigan at nagtatawagan gamit ang kanilang mga numero ay ngayon nagtatagisan na ng mga sandata para maagaw ang mga foothold na may numerong 1. May mga propetang dugo ang bumagsak habang sinusubukang maabot ang isang foothold, samantala, ang mga pinakamabilis ay nakatuntong na sa kanilang mga pwesto at binabantayan ang iba ng may pagdududa. Patuloy ko silang minamasdan. May malinaw na nagplano ng patibong na ito, posibleng ang mga apostol. Alam nilang magtitipon dito ang mga propeta at ginamit nila ang pagkakataong ito upang lipulin ang mga tumigil sa pagbabasa ng maaga. Magandang plano iyon, mas kaunting taong nakakaalam ng hinaharap, mas mabuti para sa kanila, karaniwan. Matatawa lamang ang mga apostol habang pinapanood ang mga propeta mula sa malayo. Ngunit ang mga taong nakapagbasa ng higit sa 50 kabanata ng nakakabagot na nobelang iyon ay hindi normal. Tinawag nila ang kanilang sarili na mga apostol at sapat. Ang kanilang kasakiman upang kontrolin ang impormasyon, kung sapat silang matalino upang gamitin ang pulang meteor bilang patibong, hindi ba dapat alam din nila kung paano malalampasan ang sakunang ito? Kung ako ang nasa kalagayan nila, representative. Walang foothold dito. Wala rin dito. Nagmamadaling sumigaw sina Jung Hyewon at Jung Min Seob, walang foothold sa lugar kung saan naroon ang aming grupo, o may isa rito. Pero, sa wakas ay nakakita sila ng foothold, ngunit may nakasulat na nakakatakot na numero, 4, ibig sabihin, 4 na tao lamang ang maaaring mabuhay rito, ngunit 5 kami sa grupo, ang ika-negatibo 5 antas na fire dragon na. Lesser Dragon Ignil ay gumagamit ng Flames of Destruction. Isang napakalaking apoy ang sumiklab mula sa gitna ng plataporma at mabilis na kumalat sa buong estasyon. Ito ang pinakamalakas na kakayahan ng Lesser Dragon. Kahit sa layo namin ay tila nasusunog na ang aking balat. Kung hindi ma-activate ang shield ngayon, mawawala ang buong grupo namin, representative. Nanginginig sina Lee Sung-kook at Jung Min Seob habang nakatingin sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng Unbroken Faith. Sa sandaling iyon, Yoo Jong-hyuk. Napalingon ako, may isang propeta, nakatayo siya sa isang foothold na may numerong 2, sa kabila ng sitwasyon, kalmado pa rin ang kanyang mukha, dito kayo. Biglang may mga alaala na dumaan sa isip ko. Agad akong tumakbo papunta sa kanya habang sumisigaw sa mga nasa likuran ko, i-activate niyo ang shield. Na-activate ang Absolute Shield, kasabay noon, nilamon ng apoy ang buong plataporma. Kung bahagya lamang akong natamaan nito, tiyak na natunaw na ako, mabuti naman. Napabuntong hininga ang lalaking nagpaandar ng shield sa perpektong sandali, tumingin ako sa kanya, sino ka? Bahagya siyang umiti, nadidismaya ako. Nakalimutan mo na agad? Ako si number 1168. Tungkol kay Asmodeus. Naalala ko siya ang lalaking nakipag-usap sa akin noon tungkol sa Demon King Asmodeus, hindi iyon ang tanong ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni number 1168, ngayon ko lang napagtanto. Ang eksenang naglaban sina Demon King Asmodeus at Yoo Jong-hyuk, mas tiyak, ang ikalawang regression kung saan walang kalaban-laban si Yoo Jong-hyuk laban sa Demon King. Isa yon sa mga eksenang malinaw kong naalala dahil paborito ko ito. Ngunit may isang problema. Ang eksenang iyon ay hindi pa lumilitaw bago ang Kabanata 50. Bilang nag-iisang ganap na mambabasa ng Ways of Survival, sigurado ako roon, dahan-dahan kong inilabas ang aking espada. Ito ang huling beses kong magtatanong. Tumitig ako sa kanya, sino ka talaga?
Dahil sa epekto ng iyong eksklusibong katangian, lumakas ang epekto ng ilang alaala. Ang kwento ni Demon King Asmodeus ay unang lumitaw sa eksaktong kabanata 57 ng Ways of Survival. Sa unang pagkakataon, nakita kong nabasag ang kalmadong ekspresyon ng lalaki. Unti-unting kumalat ang mga bitak sa kanyang mukha na parabang natuklasan ko ang isang lihim na hindi niya kailanman inaasahang mabubunyad. Tumingin ang taong nagpapakilalang number 1,000, 100 at 68 sa mga apoy sa kabila ng kalasad at nagtanong, ang pagkakakilanlan ko. Bakit mo naman biglang tinatanong yan? Sumagot ako. Nakalimutan mo na ba? May sages ayes ako. Sa totoo lang, hindi ko mabasa ang impormasyon tungkol sa kanya. Kahit i-activate ko ang character list, paulit-ulit lamang na lumalabas na hindi siya nakarehistro rito. Hindi ko pa rin alam ang eksaktong pagkakaiba ng isang taong na-update at isang taong hindi. Gayunpaman, hindi mahirap lokohin ang lalaking ito dahil naniniwala siyang ako si Yoo Jong-hyuk. Napayo ko siya ng bahagya at nagsabing hindi niya inakalang mapapansin ko siya. Direkta ko siyang tinanong kung isa siyang apostol at agad niya itong inamin. Dahil napakadali niyang umamin, alam kong may nakatago siyang motibo. Sinabi kong isa itong patibong at marahil ay may kinalaman sa butterfly effect. Tumawa siya at sumang-ayon. Ipinaliwanag niyang kapag napakaraming paru-parong lumilipad, nagdudulot ito ng mga hindi kinakailangang bagyo. Habang nagsasalita siya, ang mga propetang hindi nakahanap ng matatag na tuntungan ay unti-unting natutunaw sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kasama ng kanilang mga hiyaw, naglaho rin ang lahat ng impormasyong dala nila. Iyon ang kabayaran sa pagtatangkang makuha ang isang star relic ng walang sapat na kaalaman. Sinabi kong pinapatay nila ang mga uod bago pa man maging paru-paro. Sumagot siya na pinakamadaling patayin ang mga uod na malapit ng maging pupa. Unti-unting humupa ang init at nagsimulang mawala ang mga kemikal na reaksyon sa paligid. Maya-maya ay mawawala rin ang absolute shield. Lumabas ang mensahe na muling lilitaw ang mga Futhold matapos ang 1 minuto. Kailangan naming makaligtas sa 10 paglitaw ng mga Futhold upang matapos ang nakatagong senaryo, at isa pa lamang ang nalalampasan namin, sinubukan kong tapakan ang gilid ng kalasad. Mainit pa rin ngunit kaya kong tiisin. Sa malayo, tumatakbo papalapit ang mga kasamahan ko, ngunit pinahinto ko sila sa pamamagitan ng kumpas ng kamay. Hindi ito ang oras para alagaan sila. Sinabi kong pag-aralan nila ang mga pattern ng pag-atake at umiwas ng mag-isa dahil hindi ko sila kayang bantayan sa sandaling iyon. Napansin nilang may kakaiba kaya huminto sila. Hindi malinaw ang tunay na kapangyarihan ng mga apostol kaya mapanganib na isama ko sila. Tiningnan ako ni number 1,168 at nagsabing hindi tugma ang kilos ko sa nakasaad sa Book of Revelations. Tinanong niya kung ito ba talaga ang ikatlong regression ko. Pinatahimik ko siya at tinanong kung saan siya huminto sa pagbabasa. Sumagot siyang malalaman ko raw kung susuriin ko mismo. Sinabi kong gusto ko ang taong pareho ang loob at labas at hindi ako nakikipagkasundo sa taong may dalawang mukha. Lumawak ang kanyang mga mata sa interes at sinabi niyang nakakatuwa ako. Dagdag pa niya, tiyak na may dahilan kung bakit niya madaling ibinunyag ang kanyang pagkatao. Biglang humampas ang buntot ng lesser dragon sa lugar namin. Madali ko itong naiwasan dahil sa mataas kong agility, ngunit mas kahanga-hanga ang galaw ng apostol. Ginamit ko ang calm observation upang suriin siya. Base sa kanyang pawis, bilis at paghinga, tinatayang nasa 49 hanggang 50 ang kabuuan ng kanyang pisikal na stats, isang napakataas na antas para sa isang propeta. Lumipat ako sa likuran niya at ipinakilala niya ang sarili bilang number 1,175, ang ikalimang apostol. Dahil nasa hanay siya ng mga huling mambabasang tumigil sa pagbabasa ng Ways of Survival, alam niyang mabuti ang tungkol sa pulang meteorito. Tinanong ko ang kanyang layunin. Umiti siya at sinabing nais niyang iligtas si Yoo Jong-hyuk. Bagaman hindi ako naniwala, inamin niyang totoo ang hangaring iyon dahil magiging malaking problema kung mamatay si Yoo Jong-hyuk at masira ang mga pahayag ng mga propesya. Ipinaliwanag niyang nalaman nilang darating ako ilang oras pa lamang ang nakalipas kaya agad nilang binago ang plano. Sa paligid namin, patuloy na namamatay ang ibang propeta habang ang ilan ay tila kabisado ang galaw ng lesser dragon. Ayon sa kanya, wala sana silang balak makialam kung hindi ako dumating. Nang tanungin ko kung ano ang gusto nila, sinabi niyang alam ko na raw ang sagot. Muling lumitaw ang mga Futhold habang naghahanda ang lesser dragon Ignil na gamitin ang Flames of Destruction.
Nakahanap ng ligtas na pwesto ang mga kasamahan ko. Ako naman at ang apostol ay nakakita ng foothold na kasya para sa dalawa. Sa katunayan, marahas niyang itinulak palabas ang taong naroon upang maagaw ito. Habang pinupunasan ang dugong tumalsik sa kanya, sinabi niyang kailangan nilang patayin ang lesser dragon. Muli na namang umalinggaw ang dagundong ng dragon at inilabas nito ang flames of destruction. Umaktibo ang absolute shield at sinalag ang naglalagablab na apoy. Sa kabila nito, wala nang natitirang kahit isang kapat ng mga propeta. Nagpatuloy ang usapan namin habang nagaganap ang nakatagong parusa na magbabawas sa bilang ng mga foothold sa susunod na yugto. Tinanong ko kung kaya ba nilang patayin ang dragon gamit lamang ang kanilang lakas. Kumpiyansa siyang sumagot na nakapaghanda na sila ng sapat. Doon ko napansin na kahit matindi ang init, wala siyang halos pawis at may malamig na bughaw na aura sa kanyang balat. Agad kong naunawaan ang kanilang sikreto, gumamit sila ng ice pill. Isang bihirang bagay na nagbibigay ng makapangyarihang yelong elemento sa loob ng 30 minuto. Nang tumingin ako sa iba pang nakaligtas, nakita kong may kaparehong bughaw na aura ang ilan sa kanila. 5 silang apostol na may ice pill, at malinaw na inilaan nila ang kalahati ng kanilang lakas para sa operasyong ito. Gayunpaman, sinabi kong hindi pa rin sapat iyon. Kaya naman inalok niya akong sumama sa kanila kapalit ng isang ice pill. Kapag tumanggi raw ako, mamamatay ang lahat ng kasama ko rito. Sinubukan niya akong takutin gamit ang impormasyon tungkol sa aking grupo at maging ang Chongmuro Station. Ayon sa kanya, sinakop na raw ng kanilang grupo ang 10 istasyon at natapos na nila ang Kings Road senaryo. Mayroon na silang hari at alam niya ang malaking agwat ng isang grupong may hari kumpara sa wala. Nang tanungin ko kung sino ang kanilang hari, sinabi niyang hindi nito gusto ang tawaging taong huminto sa pagbabasa. Iginiit pa niyang ang hari nila ang tanging propetang nakabasa ng buong ways of survival at alam nito ang nakaraan at hinaharap ni Yu Jongyuk. Nagulat ako ngunit hindi ako nataranta. Imposibleng may isa pang taong nakatapos ng nobela. Napatawa na lamang ako sa absurdong pahayag na yon. Sa oras ding iyon, nagsimula na ang ikatlong pag-atake ng Lesser Dragon. Habang abala ang lahat, tahimik akong lumabas sa foothold. Nagulat ang apostol at sinubukan akong pigilan. Maging ang mga kasamahan ko ay nagtaka, ngunit sinabihan ko silang huwag gagalaw anuman ang mangyari. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa dragon habang nakatitig ito sa akin at naghahanda sa pagbuga ng apoy. Nang tanungin ako ng apostol kung ano ang ginagawa ko, ngumiti lamang ako at tinanong kung sinabi ba ng kanilang hari ang hinaharap na ito. Habang iniisip ko ang kanilang mga kilos, napagtanto kong hindi ko kayang patayin silang lahat ng mag-isa. Kaya pinili kong gamitin ang pinakamabisang sandata laban sa kanila, ang kanilang takot. Ipinaalala ko sa kanila ang stigma ni Yu Jongyuk at sinabi kong hindi ako takot mamatay dahil maaari akong magsimulang muli. Ngunit sila, ano ang mangyayari sa kanila kung mamatay ang pangunahing tauhan? Mabubuhay pa ba sila sa susunod na regresyon o maglalaho rin kasama ng mundong ito? Biglang namutla ang mga apostol. Agad nilang iniwan ang mga foothold at tumakbo papunta sa akin. Tulad ng inaasahan ko, hindi nila kayang hayaang mamatay si Yu Jongyuk. Habang papalapit sila, sumiklab ang flames of destruction. Ginamit ko ang lahat ng lakas ng aking katawan at tumakbo patungo sa paanan ng dragon kung saan naroon ang flag holder ng Anguk Station. Isinaksak ko roon ang aking watawat. Kaagad na lumitaw ang mga mensahe ng sistema. Nasakop ko ang Anguk Station at umabot sa 10 istasyon ang aking nasakop. Natapos ko ang nakatagong senaryong Kings Road at binigyan ako ng pagpipili ang bagong katangian ng hari. Hindi ko na binasa ang lahat ng opsyon at agad kong pinili ang King of No Killing. Pagkatapos noon, lumingon ako sa mga apostol na desperadong bumabalik sa kanilang mga foothold. Huli na ang lahat. Sinabi kong dapat sana'y naging maingat sila dahil isa lamang ang kanilang buhay. Nilamon sila ng napakalaking alon ng apoy. Kahit ang ice pill ay hindi sapat upang iligtas sila, unti-unting nasira ang aking external enhanced suit habang sinusunog ako ng apoy. Dumilim ang aking paningin. Naramdaman ko ang pagkatunaw ng aking laman hanggang sa tuluyan akong mawalan ng malay, namatay ka. Lumipas ang ilang sandali bago muling umalingaw ang isang mensahe ng sistema na activate ang pribilehiyo ng King of No Killing. Isa sa pinakamasakit na paraan ng kamatayan sa mundo ay ang masunog ng buhay at iyon mismo ang naranasan ko. Pakiramdam ko ay sabay-sabay na nagliyab ang bawat neuron sa aking utak
ang eksklusibong kasanayang fourth wall ay nagpahina sa sakit na nararamdaman ng isip, unti-unting nabawasan ang matinding sakit. Muli na namang ako ay iniligtas ng fourth wall. Sa tuwing natatakasan ko ang panganib dahil sa kakayahang ito, palagi akong nakararamdam ng kakaibang pakiramdam. Ang ways of survival ay naging realidad at isa na akong bahagi nito. Kung ganoon, ano nga ba talaga ang pader na ito na palagi kong nararamdaman? Hindi, wala ring silbi ang pag-isip tungkol dito ngayon. Ligtas ako dahil sa katangiang King of No Killing at kailangan kong magpatuloy. Isa itong katangiang makukuha lamang kapag natugunan ang mga kondisyon ng King of No Killing. Taliwas sa pangalan nito, ang tunay na pribilehyo nito ay mas kahawig ng immortalidad kaysa hindi pagkamatay. May mga kondisyon nga lamang, sa anumang kaso, malapit na akong makabalik sa sarili kong katawan, hindi bababasa, iyon ang akala ko. Dahil sa isang conflict error sa iyong eksklusibong kasanayan, maantala ang pribilehyo ng King of No Killing. Conflict error. Dahil sa iyong pagkamatay, ang iyong kamalayan ay ganap na napalaya mula sa mga limitasyon ng iyong katawan, na-activate ang eksklusibong kasanayang Omniscient Reader's Viewpoint Stage 3, bigla akong nahilo, sandali. Ano na naman ang nangyayari, buwisit, kung hindi lang sana siya yon. Lumakas ang pagkahilo at luminaw ang aking paningin. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang eksena, si Gong Pildu ay nakatingin sa mga tao sa paligid ng plataporma. Hindi na siya makakatakas ngayon. Naisip man niya ito, alam niyang wala siyang lakas ng loob para tumakbo, Doc Jakim. May mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang tuhod. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang isang batang natutulog sa kanyang hita. Bakit ba ako nagkakaganito? Napatitig siya kay Li Giliao. Ang batang ito ay kasing edad halos ng kanyang anak na babae, napabuntong hininga siya. Pildu, tama na siguro, Daddy, hanggang kailan ka ba puro lupa ang iniisip mo? May panahon na siya ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Nagsikap siyang kumita ng pera para sa pamilya at bumili ng lupa. Umaasa siyang balang araw ay magiging malaking landlord siya at magkakaroon ng maraming nangungupahan. Sa huli, naging isa siyang malaking mamumuhunan sa Chongmuro. Ngunit hindi nagtagal bago niya napagtanto na hindi niya kayang panatilihin, kahit ang sarili niyang pamilya. Hindi ba nakakagulat? Mukhang maayos kang nakikisama sa mga tao. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Yosang-a, tigilan mo ang kalokohan. Umiti ka kanina. Napangiwi si Gong Pildu habang umupo si Yosang-a sa tabi niya. Joshi, ilang beses ka nang bumili ng lupa. Ano? Sa Landlord Alliance, ikaw lang ang may katangiang landowner, hindi mahalaga ang dami ng lupa. Ang mahalaga ay maganda ang lupa. Napaka-inosente mo. Kung ganoon, ano ang magandang lupa? Ang mamahaling lupa. Anong klaseng lupa ang mahal? Lupang gustong-gusto ng maraming tao. Ganun ba ang lupa mo? Ngunit sa totoo lang, hindi iyon ang lupang gusto niya, tiningnan niya si Yosang-a. Nakangiti ito, ngunit may kakaibang talas ang kanyang mga tanong, biglang may narinig silang tunog mula sa malayo, tumigas ang ekspresyon ni Yosang-a. Biglang nagising si Li Giliao, nanginig ang antena ng ipis sa kanyang likuran, May paparating mula sa tunel ng Hoihyong sa Line 4. Tumayo si Yosang-a habang ginamit ni Gong Pildu ang kanyang kasanayan, na-activate ng karakter na Gong Pildu, ang Armed Zone Level 8. Kinagat ni Gong Pildu ang kanyang labi, may kakaibang pakiramdam siya, parang may gustong agawin ang kanyang lupa, hoy. Magsama-sama kayo. Sabay-sabay na nagpaputok ang mga tor papunta sa kadiliman, bumagsak ang mga ground rat, kalaban. Magtipon sa paligid ni Gong Pildu. Gamitin natin ang malaking pormasyon na pinagpraktisan natin ngayong umaga. Sumigaw si Yosang-a, mabilis na pumwesto ang mga tao, ang Group A ay malapit sa mga tor. Ang Group B ay sa gitna ng putukan. Ang Group C ay magtatanggol kay Gong Pildu. Maayos ang naging tugon ng lahat, isa-isang bumagsak ang mga ground rat. Napakadali nito kumpara sa emergency defense nang makita nilang nagtatagumpay sila. Naisip ng lahat sa Chongmuro ang parehong bagay, madali lang pala ito, sulit ang pagtutulungan, ngunit pagkatapos ay may narinig silang boses mula sa tunnel, mukhang hindi sapat ang Hamlin's flute. Paano maikukumpara ang isang ikasyam na uri sa lugar na nasakop ni Yu Jongyuk? May 5 taong lumabas mula sa dilim, 4 na lalaki, 1 babae, tumigas ang mukha ni Gong Pildu, hindi niya alam kung bakit. Ngunit isang bagay ang sigurado, iba ang mga ito, buwisit tawagin agad ang samurai girl. Nandito na ako. Mula sa itaas ay bumaba si Li Jie, at huwag mo akong tawaging samurai. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Gong Pildu,
ngunit nananatili ang kanyang kaba. Sinong mga tao kayo? Sa halip na sumagot, nag-usap-usap lamang ang 5 bagong dating, totoo nga. Magkasama na ang Maritime Admiral at Armed Fortress Master. Sino ang nasa panig ng dragon? Ang bilang 5, 6, 8 at 9. 5 na lang tayo. Sapat na yon. Lipulin sila. Lumapit ang isang lalaking may numerong 7 sa balikat. Ako ang bahala sa Maritime Admiral. Wala siyang kwenta kapag walang dagat. Ano nang pinagsasasabi mo? Sumugod si Li Jie, kasabay nito, pinakawalan ni Gong Pildu ang kapangyarihan ng kanyang mga tor. Buwisit! Mamatay na kayo! Ngumiti ang lalaking may numerong 4, talagang isa siya sa 10 kasamaan. Ang mga apostol ay mabilis na naghati-hati ng kanilang mga target, ang bilang 3 at 4 ay kay Gong Pildu, ang bilang 2 naman ay sa iba, pagkatapos ay nagsalita ang lalaking may numerong 1, ako ang kukuha sa may hawak ng bandila. Naputol ang eksena at bumalik ang aking kamalayan, ngayon ay malinaw na ang lahat, mga apostol. Akala ko ay sapat na ang paghahanda ko laban sa kanila, hindi pala, may dala silang Hamelin's flute upang kontrolin ang mga ground rat. Mayroon din silang magic power bullet shield para kontrahin si Gong Pildu, gustong-gusto nilang sakupin ang Changmuro. Mahuli si Yu Jongyuk at lamunin ang mundong ito, ngunit hindi magiging ganoon kadali. Si Li Jie ay mas malakas kaysa sa orihinal na 3 yugto. Unti-unti niyang itinutulak pabalik ang 7 apostol. Nahihirapan din ang 3 at 4 na apostol laban sa mga tor ni Gong Pildu. Samantala, nahihirapan ang 2 apostol dahil sa binding thread ni Yu Sang-a at Mjolnir's Thunder ni Li Giliang. Sa huli, ang unang apostol mismo ang kumilos, may inilabas siyang bagay. Sinindihan ito at inihagis patungo sa grupo ng Changmuro. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong plataporma. Natigilan ako, lintik na hayop, mass destruction magic bullet, hindi ito gaanong epektibo laban sa malalakas na halimaw, ngunit laban sa mga tao. Isa ito sa pinakamapanganib na sandata ng malawakang pagpatay. Nang humupa ang alikabok, nakita ang mga miyembro ng Changmuro na nakahandusay, duguan, umuubo ng dugo, nakahiga si Yu Sang-a at Li Giliang. Kahit si Gong Pildu ay nasugatan sa kabila ng kanyang protective wall, mukhang maayos na ngayon. Hinawakan ng 7 apostol ang ulo ni Li Jie, punit-punit ang kanyang uniforme, siya ang pinakamalapit sa pagsabog, hindi ka ba isa lang supporting character? Mga hayop kayo of. Sinuntok siya sa tiyan, pagkatapos ay tumingin siya sa akin, nanginginig ang kanyang mga labi, tulungan mo ako, biglang sumiklab ang matinding galit sa loob ko, hindi ito katulad ko, karakter lang naman si Li Jie. Na-activate ang eksklusibong kasanayang 4th wall. Dahil sa sobrang immersion, limitado ang ilang kakayahan ng 4th wall, masyado akong nalubog sa eksena, nahilo ako, nasusuka. Ang sobrang immersion ay lubos na nagpataas sa antas ng omniscient. Reader's viewpoint, binabago ang pananaw sa first person, biglang lumiit at humaba ang aking kamalayan, pagdilat ko ng mata, nasa Changmuro ako, talagang naroon ako. Nakatingin sa akin ang lahat, si Li Jie, si Gong Pildu, ang mga apostol, lahat sila. Dahan-dahang gumalaw ang aking katawan, lumapit ako kay Li Jie, hindi ko kontrolado ang aking sarili, at doon ko napagtanto kung sino ako. Hindi ko napigilang matawa, ayaw ko nito, talagang ayaw ko nito, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Li Jie. Hinawakan ko ang hawakan ng espada. Parang milyon-milyong beses ko na itong ginawa, natural, perpekto. Napakaganda ng pakiramdam. Kumislap ang talim, walang nakakita, may naputol, may bumagsak, bumulwak ang dugo, dahan-dahang bumagsak ang 7 apostol. Naputol ang kanyang leg, sinalo ko ang bumabagsak na katawan ni Li Jie, marahang ibinaba sa plataporma, tumingin ako sa mga apostol, namumutla sila, ikaw sino ka? Napakahangal na tanong, dahan-dahan kong binuksan ang aking bibig, parang ako na talaga siya mula pa sa simula, ako si Yu Jongyuk. Ang pinakamalamig at pinakamalungkot na tinig sa buong mundo. Sa wakas ay nagising na ang natutulog na prinsipe, at dito kayo mamamatay. Ngayon ay ligtas na ang Changmuro, unti-unting umalis ang aking kamalayan mula sa katawan ni Yu Jongyuk at bumalik sa sarili kong katawan, na deactivate ang eksklusibong kasanayang Omniscient Reader's Viewpoint Stage 3. Nanumbalik sa normal ang skill conflict error. Muling lumitaw ang naantalang pribilehiyo ng King of No Killing. Ang iyong katawan ay muling nabuhay mula sa kamatayan, nagsimula ang muling pagbuo ng katawan ni Kim Dokja. Tulad ng pinturang dahan-dahang kumakalat sa isang canvas. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin, bagaman malabo pa rin ang mga kulay at kontrast sa kanyang paligid.
Isa-isang nabuo muli ang kanyang mga buto, ugat, mga laman loob, at maging ang kanyang mga mata. Nalilito pa ang kanyang mga pandama habang sinusubukang umangkop sa kanyang bagong katawan. Sa kabila nito, nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang ligtas na ang tiyang muro. Gaano man kalakas ang mga apostol, hindi nila matatalo ang mas pinatibay na si Yu Jongyuk. Ang maranasan ng pananaw ni Yu Jongyuk sa unang panauhan ay isang kakaibang karanasan, ngunit isa itong bagay na ayaw na niyang maulit pa. Habang pinapawi ng fourth wall ang pinsalang dulot ng kanyang kamatayan sa kanyang isipan. Nakatanggap siya ng kompensasyon mula sa Omniscient Reader's Viewpoint Stage 3. Pagmulat niya, nakita niya si Jung Hee-won na sumisigaw sa pagkabigla habang pinipigilan siya ni Lee Hyun-sung. Sina Jung Min-seob at Lee Sung-kok naman ay nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. Mabuti na lamang at buhay silang lahat. Hindi pa siya nahuli sa kanyang pagbabalik. Hindi na malayang nasambit ni Jung Hee-won ang kanyang pangalan habang umalinggaw ang dagundong ng Lesser Dragon Ignil. Wala nang saysay ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Habang pinupuri ng mga natitirang propeta si Yu Jongyuk at iniisip na gumamit ito ng isang banal na gamot para mabuhay muli, alam ni Dokja ang katotohanan. Ang muling pagkabuhay ay lubos na naiiba sa simpleng paggaling. Na-activate ang kakayahan ng King of No Killing na gumamit ng 100 karma points upang ibalik siya sa buhay. Hindi lamang naibalik ang kanyang katawan kundi tumaas din ang kanyang pisikal na kakayahan at mahika bilang bonus. Ito ang tunay na halaga ng King of No Killing, isang natatanging katangian na si Selena Kim lamang ang nakakuha sa buong Ways of Survival. Gayunpaman, bumaba sa 0 ang kanyang karma, kaya hindi na niya magagamit muli ang kakayahang ito hanggat hindi siya nakakapag-ipon ng puntos sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga buhay. Hindi nagtagal at nagpatuloy agad ang labanan. Muling ginamit ni Lesser Dragon Ignil ang Flames of Destruction at agad na naisip ni Dokja na hindi na siya maaaring mamatay muli. Napansin niya ang mga numerong nakasulat sa mga foothold at nakita niyang naroon na ang kanyang mga kasama. Mabilis na inutusan ni Jung Hee-won si Lee Hyun-sung na tulungan siya. Nang makarating si Hyun-sung, halos mawalan ito ng salita sa pagkakitang buhay si Dokja. Wala nang oras para magpaliwanag. Na-activate ang Absolute Shield habang sumisiklab ang mapaminsalang apoy sa kanilang harapan. Nang makahinga ng kaunti, tinanong ni Dokja kung may maibibigay ba si Hyun-sung na maisusuot niya. Noon lamang napansin ni Hyun-sung na bagaman muling nabuo ang katawan ni Dokja. Hindi kasama rito ang kanyang mga damit at kagamitan. Karamihan sa kanyang mga gamit ay natunaw o nasira, dahilan upang siya ay tuluyang walang saplot. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ng apoy ang mga star relic at scenario item. Nakahandusay pa rin sa paanan ng dragon ang Unbroken Faith at ang Kayumangging Watawat. Nang mawala ang proteksyon ng shield, agad na tumakbo si Jung Hee-won patungo sa kanya. Bahagya nitong iniwas ang tingin bago iniabot sa kanya ang Samyongdang straw mat na agad niyang ipinambalot sa kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglipat sa iba't ibang foothold, lalo pang naging mabangis ang laban kay Ignil. Isa-isang namatay ang mga natitirang propeta hanggang sa grupo na lamang ni Dokja ang natira. Matapos mabawi ang Brown Flag at ang Unbroken Faith, pinagsama-sama niya ang lahat ng mag-activate ang susunod na foothold. Bagamat nakaligtas sila muli, alam niyang hindi habang buhay sa sapat ang kanilang swerte. Darating ang pagkakataong ang lilitaw na numero ay magiging dahilan upang may isa sa kanila ang mamatay. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Dokja na labanan ang dragon. Napansin niya ang mga ice pill na naiwan ng mga namatay na apostol at napagtantong iyon lamang ang kanilang pag-asa upang masugatan si Ignil. Gumastos siya ng libu-libong coins upang pataasin ang kanyang magic power bago lumunok ng isang ice pill. Dahil dito, nagkaroon siya ng pansamantalang ice attribute na magbibigay ng dagdag na pinsala laban sa Fire Dragon. Gayunman, kailangan pa rin niya ng isang paraan upang magbigay ng mapagpasyang suntok. Habang nag-isip siya, dumating ang gantimpala mula sa Omniscient Reader's Viewpoint. Dahil naranasan niya ang pananaw ng pangunahing tauhan, pinahintulutan siyang makakuha ng isa sa mga kakayahan ni Yu Jongyuk. Saglit siyang natuwa ngunit agad ding nadismaya nang makita ang mga pagpipilian, cold resistance, fire resistance, at lie detection. Wala sa mga ito ang mga makapangyarihang kakayahang inaasahan niya. Habang naghahanda si Ignil ng panibagong pag-atake, naalala ni Dokja ang mga impormasyong nabasa niya mula sa iba't ibang regression. Dahil dito, pinili niya ang cold resistance.
Pagkatapos ay ginulat niya ang lahat ng hingin niya ang lahat ng ice pill ng kanyang mga kasama. Nang makuha ang 4 pang natitirang pill, sabay-sabay niya itong nilunok. Dahil dito, umabot sa napakataas na antas ang kanyang ice damage habang pinoprotektahan siya ng cold resistance mula sa nakamamatay na lamig na karaniwang pumapatay sa sinumang gagawa nito. Hinugot niya ang Unbroken Faith at agad niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang paghawak ng espada na tila bunga ng mga alaalang naranasan niya bilang si Yo Jong-hyuk. Na-activate ang Blade of Faith at naging madilim na bughaw ang Ether Blade dahil sa pagsasanib ng kadiliman at yelo. Habang nasa kanyang likuran ang mga kasama, sumugod siya diretsyo sa apoy ng dragon. Sa paggamit ng Song of the Sword, nakatanggap siya ng gabay mula sa Duke of Loyalty and Warfare. Lumitaw ang mga pulang marka sa katawan ng dragon na nagsilbing mga mahihinang bahagi nito. Sa tulong ng Maritime War God, naunawaan niya kung saan dapat umatake. Pinutol niya ang litid sa paa ng dragon, sinaksak ang mga mahihinang bahagi nito, at paulit-ulit na inatake ang dibdib nito. Bagamat sandaling pinrotektahan siya ng Brown Flag, agad din itong nasira. Nagsimulang maghanda si Igniel para sa Flames of Destruction, hudyat ng huling yugto ng kanilang laban. Ibinuhos ni Dokja ang lahat ng natitirang mahika sa Unbroken Faith at walang tigil na umatake. Kahit pa pinagsama ang napakalakas na ice damage sa kanyang mga suntok, tumanggi pa ring bumagsak ang dragon. Nang magsimulang sumiklab ang Flames of Destruction sa kanyang harapan, nagpatuloy pa rin siya sa pag-atake ng walang pag-aatubili. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang espada ni Yo Jong-hyuk. Ang kanyang espada ay tahimik, hindi nakikita, at lubhang tumpak. Mahigpit na hinawakan ni Dokja ang kanyang sandata at sinubukang gayahin kahit kaunting bahagi lamang ng maalamat na ataking iyon. Biglang may sumabog. Tumalsik ang dugo sa kanyang paningin habang nagkalat sa hangin ang mga piraso ng laman ng dragon. Matapos gumulong sa nagbabagang alikabok at mga labi, pilit siyang tumayo muli. Sa kanyang pagtataka, tuluyan nang nawala ang Flames of Destruction. Tahimik siyang tinitigan ni Lesser Dragon Igniel bago ito dahan-dahang bumagsak, na natiling nakabaon ang Unbroken Faith sa puso ng dragon. Sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng sistema. Siya ang kauna-unahang tao na nakapatay sa kalamidad na kilala bilang Lesser Dragon Igniel at siya rin ang unang nag-ambag sa pagkumpleto ng 5th main scenario. Nakamit niya ang isang imposibleng tagumpay. Dahil sa matinding pagod, bumagsak siya sa lupa at halos hindi makahinga. Isa itong napakapanganib na pagsubok at muntik na naman niyang ikamatay. Habang pinagmamasdan siya ng mga dokaibi at pinoproseso ng Administration Bureau ang hindi kapani-paniwalang tagumpay na yon, isa lamang ang nasa isip niya, oras na upang kunin ang kanyang mga gantimpala. Pumalakpak ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband sa kanyang katatagan, habang pinuri naman ng konstelasyong Demon-like Judge of Fire ang kanyang tapang. Samantala, naging mausisa ang konstelasyong Secretive Plotter tungkol sa kanyang mga taktika. Marami pang ibang konstelasyon ang labis na humanga sa kanyang ipinakitang pagganap at bilang resulta ay nakatanggap siya ng kabuang 20,000 barya bilang sponsor. Napakunot noo si Kim Dokja habang sunod-sunod na pumapasok ang mga hindi na-filter na mensahe. Bagamat walang tumatanggi sa papuri, masyado nang nakaka-overwhelm ang makatanggap ng dose-dosenang papuri ng sabay-sabay. Nagtaka siya kung nasaan si Bihyong at kung bakit hindi nito pinamamahalaan ang mga mensahe. Ngunit agad niyang naisip na malamang ay tinawag ito ng Administration Bureau. Wala pa ring kompensasyon para sa nakatagong senaryo. At naglaho ang intermediate dokaibi ng walang anumang paliwanag. Gayunpaman, ipinakita ng 20,000 baryang natanggap niya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mga minority channel kumpara sa mga malalaking channel. Pagkatapos noon ay mabilis niyang nilapitan ang bangkay ng apoy na dragon at kinuha ang core nito. Ang item na nakuha niya ay isang 5th grade Fire Dragon Score na napapalibutan ng malambot na pulang liwanag. Kahit na humina na ang dragon, isa pa rin itong dragon, kaya napakahalaga ng mga bahagi nito. Ang mga buto, kaliskis, at balat nito ay maaaring iproseso ng isang mahusay na panday o ipagpalit sa mahahalagang kagamitan. Gayunpaman, habang nakatitig siya sa napakalaking bangkay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Nakapatay siya ng isang kalamidad ngunit tila kulang pa rin ang gantimpalang nakuha niya, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa likod kasabay ng isang masiglang boses. Nakita niya si Jung Hee-won na nakatayo sa likuran niya at pabirong nagtatanong kung anong karakter sa laro siya.
Napaubo si Dokja at sinabing napakasama ng kanyang pisikal na kalagayan, kaya isang hampas lang mula rito ay maaaring ikamatay niya. Walang pakialam na sumagot si Hyewon na mabubuhay naman siyang muli kahit mamatay siya. Ipinaalala ni Dokja na hindi naman palaging ganoon ang mangyayari. Gayunpaman, napansin niyang mas tahimik si Hyewon kaysa karaniwan. Nang makita niya ang reaksyon nito, naunawaan niyang labis itong nabigla nang isipin nitong namatay siya. Halatang nahihirapan itong itago ang emosyon nito sa harap ng iba. Mahinang tinanong siya nito kung alam ba niya ang lahat ng mangyayari bago niya ginawa ang kanyang plano. Inamin niyang hindi niya alam ang lahat, dahilan upang sumigaw si Hyewon na talagang naniwala siyang patay na siya. Nang kaswal niyang sabihin na kaligtas naman siya, agad siyang hinampas muli nito sa likod gamit ang malakas nitong palad. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lee Hyun-sung na nagmamadaling tinanong kung ayos lang siya. Nang masiguro nitong ligtas si Dokja, halatang nakahinga ito ng maluwag. Dumating rin sina Lee Sung-kook at Jong Min-seok. Sa totoo lang, nais sana ni Dokja na mamatay ang dalawa sa labanang iyon, ngunit sinuwerte ang mga ito at nakaligtas. Dahil bahagi na sila ng kanyang grupo, maaari niya silang kontrolin anumang oras sa hinaharap. Saglit na bumalot ang katahimikan habang nakatitig ang lahat sa kanya, naghihintay ng mga sagot. Napabuntong hininga siya at sinabing maaari silang magtanong ng paisa-isa. Nagsimula ang isang impormal na pagtatanong. Ipinaliwanag ni Dokja na ang kanyang kakayahang mabuhay muli ay isang bagong pribilehiyong nakuha niya at walang kaugnayan sa kanyang sponsor. Iniiwasan niyang sabihin ang mga delikadong detalye at ibinahagi lamang ang mga impormasyong kailangan nilang malaman. Napamaang si Jung Hyewon. Ayon sa kanya, parang pandaraya ang kakayahang mabuhay muli sa tuwing makapagliligtas siya ng tao. Inamin ni Dokja na isa nga itong napakalakas na kakayahan, ngunit nilinaw niyang isang beses lamang siyang maaaring mabuhay muli sa bawat 100 taong na ililigtas niya. Ang hindi niya sinabi ay ang pinakamalaking kahinaan ng katangiang King of No Killing. Habang hawak niya ang katangiang iyon, hindi siya maaaring direktang pumatay ng ibang tao. Maaari niyang saktan, pigilan, o gawing walang kakayahang lumaban ang isang tao, ngunit kapag siya mismo ang pumatay, mawawala sa kanya ang titulo. Isang napakalaking kahinaan iyon at walang dahilan upang malaman ito ng iba. May kumpiyansang sinabi ni Jung Hyewon na dapat lamang siyang magpatuloy sa pagliligtas ng mga tao at siya na ang bahalang pumatay kung kinakailangan. Sa katunayan, iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili ni Dokja ang King of No Killing. Dahil sa potensyal ni Hyewon bilang isang makapangyarihang Judge of Destruction, maaari niyang ipaubaya rito ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Magiging kapaki-pakinabang pa rin ang katangiang iyon hanggang sa mga gitnang senaryo, kahit na may mga pagkakataong magiging nakakainis ito kapag mag-isa lamang siya. Habang nagpapatuloy ang usapan, tahimik na nakikinig sina Lee Sung-kook, Jong Min-seok at Lee Hyun-sung. Sinadya ni Dokja na titigan sila bilang tahimik na babala kay Hyewon na huwag nang magsabi ng higit pa. Naunawaan naman ito ni Hyewon kaya si Lee Sung-kook ang nagtanong. Nais nitong malaman kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Tapat na sumagot si Dokja na napakasama nito. Ngunit ikinagulat niya ang sumunod na sinabi ni Sung-kook. Inamin nitong natakot siya nang makita niyang muling nabuhay si Dokja. Ipinaliwanag nito na tuluyang naglaho ang buong katawan ni Dokja bago ito muling nabuo. Kaya may posibilidad na hindi talaga ito muling nabuhay kundi nakagawa lamang ng eksaktong kopya ng sarili nito, nabigla si Dokja sa kakaibang teorya. Agad itong pinabulaanan ni Jung Hyewon at sinabing parang eksena lamang iyon sa pelikula. Ngunit iginiit ni Sung-kook na mahalagang tanong iyon. Kung walang pagpapatuloy sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, paano masisiguro na ang taong nasa harap nila ay siya pa ring tao? Napaisip si Dokja. Naalala niyang ang katangian ni Lee Sung-kook ay hypnotist at bigla niyang nakita ang lalaki sa ibang pananaw. Upang pakalmahin ang lahat, sinabi niyang nanatili siyang may malay matapos siyang mamatay. Sa mahigpit na kahulugan, hindi siya tunay na namatay. Tinanong siya ni Sung-kook kung parang kaluluwa ba ang kanyang naranasan. Hindi siya sigurado kung matatawag iyong kaluluwa, ngunit habang pinag-uusapan nila iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Ang Ways of Survival ay isang mundong nilikha lamang ng isang manunulat, ngunit ngayon ay naging realidad na ito. Ang mga bagay na dati hindi mapatunayan, tulad ng kaluluwa, ay naging karaniwang katotohanan. Sa mundong iyon, ano nga ba ang kanyang tunay na pag-iral? Umiiral na ba talaga ang kanyang kaluluwa mula sa simula?
O isa lamang ba siyang bahagi ng kwentong isinulat ng may akda? Umiling siya at itinaboy ang mga kaisipang iyon. Hindi pa ito ang tamang oras para isipin ang ganoong mga bagay. Sinubukan niyang tapusin ang usapan sa pagtatanong kung tapos na ba ang lahat ng walang saysay na tanong. Agad namang nagtanong si Lee Sung-kook kung bakit bigla siyang gumagamit ng magagalang na salita sa kanya at kay Jung Min-seob. Kaswal na sumagot si Dokja na tapos na ang kanyang Yoo Jong-hyuk mode. Noon lamang napagtanto ni Sung-kook na ginagaya pala niya ang asal ni Yoo Jong-hyuk sa lahat ng panahong iyon. Bago pa ito makapagsalita muli, iniabot ni Dokja ang kanyang kamay at hiningi ang smartphone nito. Nagulat man, ibinigay pa rin ni Sung-kook ang mamahalin nitong telepono. Nang tanungin ni Dokja kung maaari na ba niyang kunin yon, nagreklamo si Sung-kook na akala niya ay tapos na ang Yoo Jong-hyuk mode. Kalma lamang na sumagot si Dokja na ang pagkuha ng gamit ng iba ang kanyang tunay na personalidad. Halos maiyak si Sung-kook sa narinig. Matapos utusan ang lahat na magpahinga at kolektahin ang mga natitirang kagamitan, ginamit ni Dokja ang smartphone upang kumonekta sa internet. Bagamat mukhang kalmado siya sa labas, kinakabahan siya sa loob. Dalawang mensahe ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya, ang pagkaantala ng kompensasyon para sa nakatagong senaryo at ang abisong may isinasagawang plausibility review ang Administration Bureau. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa niya natatanggap ang kanyang gantimpala. Nasira ang sarili niyang telepono kaya hindi niya masuri ang kaugnay na impormasyon sa ways of survival. Isa yung pagkakamaling hindi karaniwan para sa kanya. Naisip niyang paano kung tuluyang nabura ang file na ipinadala ng may akda. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang mensahe sa bagong smartphone na nagsasabing maaari niyang i-sense ang bagong device. Nang pindutin niya ang nagsimulang mag-download ang file at lumitaw ang isang pamilyar na pangalan sa screen, 3 Ways to Survive in a Ruined World. Text, napangiti siya sa ginhawa. Ang isang file na hindi mababasa ng mga dokaibi o konstelasyon ay hindi basta-basta mawawala. Saglit niyang tinignan sina Lee Sung-kook at Jung Min-seob na abala sa pagkolekta ng mga gamit at naisip kung mababasa rin kaya nila ang file na yon. Gayunpaman, nagpasya siyang maging maingat. Binuksan niya ang Ways of Survival at nagsimulang magbasa. Dahil sa epekto ng kanyang eksklusibong katangian, mabilis na tumaas ang kanyang bilis sa pagbabasa. Hindi nagtagal ay nakita niya ang tala tungkol sa isang plausibility request na naganap noong ika-6 na regression ni Yoo Jong-hyuk. Isinasaad doon kung paano sinuri ng intermediate dokaibi na si Baram ang isang ulat tungkol kay Yoo Jong-hyuk. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng ibang dokaibi, ipinagwalang bahala ni Baram ang usapin at sinabing may pahintulot na ito mula sa mas matataas na otoridad at may sponsor na napakalakas upang pakialaman pa nila. Ayon dito, unti-unting mawawala ang problema sa plausibility habang umuusad ang mga senaryo. Kalaunan ay lumipat ang ulat sa isang nakakatawang eksena kung saan galit na pinapagalitan ni Baram ang mga nakababatang dokaibi dahil sa mababang benta ng kanilang mga coin product, napatawa si Dokja. Ang paraan ng pagtatrabaho ng mga dokaibi ay nagpapaalala sa kanya ng isang ordinaryong opisina ng korporasyon. Ngunit higit sa lahat, napagtanto niyang halos kapareho na niya ngayon ang sitwasyon ni Yoo Jong-hyuk. Alam niyang darating ang araw na mapapansin siya ng mga nasa itaas, ngunit ngayon ay nagsisimula na niyang maramdaman ang mga kahihinatnan nito. Kung hindi magiging pabor sa kanya ang plausibility judgment, maaari siyang mapahamak ng husto. Sa sandaling iyon, isang pamilyar at nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ilang beses pa ba akong tatawagin sa bureau dahil sa'yo? Si Bihyung iyon, agad na binuksan ni Dokja ang komunikasyon sa dokaibi at nagtanong, kumusta? Ano ang naging resulta? Ganap na nagulo ang sitwasyon. Nagtaka si Kim Dokja kung ano ang nangyayari, bakit kahit ang Supervisory Bureau ay hindi makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan at kung mapaparusahan ba siya. Inamin ni Bihyung na siya man ay nagtataka rin at nais ding makita ang attributes window ni Dokja. Nang magtanong si Dokja tungkol sa posibleng parusa, agad itong itinanggi ni Bihyung at buong pagmamalaking sinabi na ipinagtanggol niya si Dokja sa harap ng mga administrador. Iginiit niyang hindi manloloko o kahina-hinalang tao si Kim Dokja kundi isang napakasipag lamang na individual. Dahil sa kanyang pagsusumamo at sa investigasyon ng Bureau, napag-alamang kakaunti lamang ang mga kakayahang ginamit ni Dokja at hindi sapat ang mga ito upang masira ang balanse ng mga senaryo. Ito mismo ang inaasahan ni Dokja dahil sinadya niyang huwag matuto ng masyadong maraming makapangyarihang passive skills upang hindi maakit ang sobrang atensyon ng Bureau.
Ibinunyag din ni Bihyong na abala ang Biryu sa mas magugulong tao sa ibang lugar kaya nakaligtas si Dokja sa masusing pagsusuri. Bagamat may ilang opisyal na tutol pa rin, iniutos ng nakatataas na pamunuan at maging ng dakilang Dokaibi na isara na ang usapin. Nagulat si Dokja nang marinig na mismong ang dakilang Dokaibi ay nakialam. Bago umalis, binalaan siya ni Bihyong na marami nang nagmamasid sa kanya at may sama ng loob sa kanya ang intermediate Dokaibi dahil sa naganap na plausibility meeting. Inihalin tulad niya ito sa isang masusing investigasyon sa buwis at sinabing magiging mahirap ang mga susunod na araw para kay Dokja. Hindi nagtagal matapos mawala si Bihyong, lumitaw ang intermediate Dokaibi na nakasuot ng formal na kasuotan. Humingi siya ng paumanhin dahil sa pagkaantala ng kompensasyon na dulot ng mga alitan sa administrasyon at saka ipinamahagi ang mga gantimpala. Nakatanggap si Dokja ng 3,000 barya para sa pagtatapos ng nakatagong senaryo, 15,000 barya para sa pagpatay sa ikalimang antas na Fire Dragon, at ng protection symbol of the Immuntar bilang unang taong nakapigil sa isang sakuna. Ipinaalam din sa kanya na magkakaroon siya ng pabor mula sa mga mamamayan ng Immuntar sa hinaharap. Bagamat kapaki-pakinabang ang mga gantimpalang ito, lalo na ang simbolo na magiging mahalaga sa ikalimang senaryo, naisip pa rin ni Dokja na napakakuripot ng gantimpala para sa isang taong nakapigil ng isang malaking kalamidad. Samantala, tuwang-tuwa naman ang iba niyang kasamahan nang matanggap ang kanilang mga gantimpala. Ngunit biglang nagbago ang tono ng intermediate Dokaibi. Inanunsyo niyang nagdulot ng problema sa balanse ng senaryo ang mga ginawa ni Dokja. Ayon sa Biryu, hindi natugma ang karaniwang antas ng kakayahan ng mga lokal na incarnation sa kasalukuyang hirap ng senaryo. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang antas ng kahirapan. Laking gulat ng lahat nang sabihin niyang malaki ang ibinawas niya sa natitirang oras ng ika-4 na senaryo. Habang nakangising nakatingin kay Dokja, ipinahayag niyang 48 oras na lamang ang natitira. Ang sinumang leader ng grupo o miyembro na hindi makakakuha ng target na estasyon sa loob ng panahong iyon ay mamamatay. Nang maunawaan ang bigat ng sitwasyon, agad na pinag-usapan ng grupo ang kanilang susunod na hakbang. Nalaman nilang hawak ng Tyrant King, isa sa 7 hari ng Seoul, ang Changsin Station. Dahil wala ng oras na masasayang, nagpasya si Dokja na bumalik sila agad sa Chongmuro at tapusin ang ika-4 na senaryo. Habang naglalakbay mula ang Wook Station, kasama niya sina Lee Sung-kook at Jung Min-seob habang nauuna naman sina Jung Hee-won at Lee Hyun-sung. Dahil hindi niya kayang dalhin ang buong bangkay ng Fire Dragon, ipinagbili niya ang kalahati nito sa exchange at inilista ang natitirang kalahati sa napakataas na presyo upang magsilbi lamang na pansamantalang imbakan. Hindi niya pinansin ang pagrereklamo ni Bihyong at nakinig na lamang kay Jung Min-seob, na nagsabing mas kahawig pa ni Dokja ang isang propeta kaysa sa mga tunay na propeta. Inamin din ni Min-seob na pinagsisisihan niyang tumigil siya sa pagbabasa ng Book of Revelations dahil napakahusay ng kaalaman ni Dokja. May isang bagay na matagal nang gumugulo sa isip ni Dokja kaya tinanong niya kung paano nakapagtipon-tipon ng napakabilis ang mga propeta. Isang buwan pa lamang ang lumilipas mula nang magsimula ang mga senaryo, ngunit mayroon na silang organisadong grupo at malalakas na hukbo. Ipinaliwanag ni Jung Min-seob na isang apostol ang nagtipon sa kanila. Kaagad matapos ang unang senaryo, lumitaw ito sa iba't ibang estasyon at nagpakilalang nakabasa ng buong Book of Revelations. Hinikayat niya ang mga propeta na sumunod sa kanya. Kilala siya bilang unang apostol. Nakapagtataka, hindi niya gusto ang tawag na nakababa o bumitaw at sa halip ay tinatawag ang sarili bilang isang tunay na mambabasa. Lalong nagtaka si Dokja rito. Batay sa lahat ng nalalaman niya, hindi talaga kahawig ng isang mambabasa ang kilos ng taong iyon. Paglapit nila sa Chongmuro, nakaramdam si Dokja ng kakaibang ginhawa. Gayunpaman, bago sila pumasok sa estasyon, naalala niyang hubad pa rin siya. Dahil dito, napilitan siyang hingin kay Lee Sung-kook ang kanyang pantalon. Naunang pumasok si Dokja habang si Sung-kook ay sumunod na naka-underwear na lamang. Sinalubong siya ni Yo Sang-a at makikita sa kanyang pagod at mamasa-masang mga mata kung gaano kahirap ang mga nagdaang pangyayari. Agad namang tumakbo si Lee Gilyaong at kumapit sa kanyang binti. Samantala, hindi pa rin nagigising si Lee Jie dahil sa malubhang sugat at malamig naman ang naging pagtanggap ni Gong Pil-du sa kanyang pagbabalik. Nang tumingin si Dokja sa paligid, nakita niya ang maraming dugo. May benda ang balikat ni Yo Sang-a, namumula ang mga riles, at malinaw ang bakas ng isang matinding labanan.
Nang banggitin ni Jung Min Seob ang mga apostol, nakita nilang nakahilera sa riles ang mga pugot na ulo ng ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikapitong apostol. Halatang isang tao lamang ang may kakayahang gumawa nito. Tinanong ni Doc Ja kung nasaan si Yoo Jong-yuk at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang isang napakalakas na presensya mula sa direksyon ng Hoihyeon Tunnel. Lumitaw si Yoo Jong-yuk habang may hawak pang isang pugot na ulo. Walang emosyon niyang inihagis ito sa kanilang direksyon. Ang ulong iyon ay pag-aari ng unang apostol. Nakahinga ng kaunti si Doc Ja ngunit nanatili ang kanyang pag-aalala. Totoong napatay ni Yoo Jong-yuk ang taong iyon, ngunit marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Pagkatapos ay may isang hindi kapani-paniwalang nangyari. Biglang nagsalita ang pugot na ulo. Nagulat ang lahat, lalo na si Jung Min Seob, nang sisihin nito si Doc Ja sa pagkasira ng kanyang plano at tanungin kung sino talaga siya. Agad napansin ni Doc Ja ang imposibilidad ng sitwasyon. Kahit ang malalakas na kakayahan sa kaligtasan ay hindi sapat upang magsalita pa ang isang tao matapos mapugutan ng ulo at wala ring dugong lumalabas sa leeg nito. Habang pinagdurugtong niya ang mga impormasyong nalaman niya, ang sabay-sabay na paglitaw ng unang apostol sa iba't ibang lugar ng Seoul, ang kakayahan nitong tumawid sa mga harang, at ang tila hindi nito pagkamatay. Bigla niyang napagtanto ang katotohanan, avatar ability. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang ulong nasa harap nila ay hindi ang tunay na katawan kundi isa lamang avatar. Napakabihira ng ganitong kakayahan at karaniwang taglay ng mga taong nasa malikhaing propesyon na dumaranas ng matinding stress o pagkakahati ng personalidad. Tinitigan niya ng mabuti ang nagsasalitang ulo at lalo siyang nakumbinsi sa kanyang hinala. Sa wakas, tinanong niya ang tanong na matagal nang nabubuo sa kanyang isip, ikaw. Manunulat ka ba? Ang pagbanggit sa salitang manunulat, writer, ay agad na nakatawag ng aking pansin. Sa Ways of Survival, isa ito sa ilang propesyon na maaaring magbigay ng kakayahang avatar. Kung isa siyang manunulat, marami sa kanyang mga kakaibang himala ay magkakaroon ng paliwanag. Bahagyang umangat ang mga labi ng unang apostol, manunulat ang ibig mong sabihin ay ang lumikha ng aklat ng mga pahayag. Kaya natuklasan mo rin. Tama ka. Ako ang sumulat ng aklat ng mga pahayag. Hindi ko naman iyon ang ibig sabihin, ngunit ang gagong ito ay biglang nagsimulang magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Para sa akin, imposibleng maging totoo iyon. Napalingon ako kay Yoo Jong-yuk na activate ang eksklusibong kasanayan na Omniscient Reader's Viewpoint. Ang karakter na si Yoo Jong-yuk ay kasalukuyang gumagamit ng Lie Detection Level 6, alam ko na nga ba. Napakamasela ng taong ito. Muli akong nagtanong, ikaw ang sumulat ng aklat ng mga pahayag. Kasabay nito, ako rin ang nag-isang may-ari ng aklat ng mga pahayag. May lumabas na mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Talaga ba? Subukan na natin. Ginamit ng karakter na Yoo Jong-yuk ang Lie Detection Level 6 na kumpirma ng karakter na si Yoo Jong-yuk na totoo ang pahayag. Ano? Nagsasabi siya ng totoo. Bigla akong nataranta at tila nagkabuhol-buhol ang aking pag-isip. Kahit anong anggulo ang tingnan ko, imposible ito. Pinilit kong itago ang aking pagkalito at muling nagtanong, ano ba talaga ang pahayag na sinasabi mo? Bakit mo pa itinatanong kung alam mo na? Isang dakilang epiko tungkol sa hinaharap. Nakumpirma ng karakter na si Yoo Jong-yuk na totoo ang pahayag, kakaiba, may bahagi ngang totoo sa sinasabi niya, ngayon naman, ikaw ang sasagot. Paano mo nalaman ang plano namin ng mga apostol? Apostol ka rin ba? Ikaw mismo ang sumulat ng aklat ng mga pahayag, hindi ba? Kung ganoon, hindi mo ba dapat alam ang sagot? Masaya bang magpanggap na isang omniscient na tagalikha? Humagikik siya na parang isang kontrabidang walang iniintindi habang unti-unti kong nababawi ang aking kalmado. Kahit paano ko siya tingnan, hindi siya ang may akda ng Ways of Survival. Kung siya nga ang sumulat nito, imposibleng hindi niya alam na nakatanggap ako ng text version nito. Siya nga pala, nakakatuwa ito. Akala ko ang babaeng nasa Seodaemon Prison na ang huling apostol, pero may nakatagong lalaki pala tulad mo. Seodaemon Prison? Enan? Hindi mo pa alam? Magpalitan tayo. Ihayag mo ang tunay mong pagkatao at bibigyan kita ng impormasyon. Tingnan natin. Sa tingin ko wala kang impormasyong gusto ko. Maaaring natalo mo ako ngayon pero hindi ito ang tunay kong katawan. Medyo sinuwerte ka lang, alam ko ang impormasyon tungkol sa hinaharap. Sinasadya kong putulin ang kanyang salita. Panahon na upang maglagay ng kaunting pampalasa para kay Yoo Jong-yuk
at higit pa roon, mas marami akong alam kaysa sayo. Nakumpirma ng karakter na si Yu Jongyuk na totoo ang iyong mga salita, nanigas ang mukha ng unang apostol, kalokohan. Mas marami akong alam kaysa sayo, sa sandaling iyon, may kumislap sa kanyang mga mata, sandali huwag mong sabihin. Nang may mapagtanto siya, may napagtanto rin ako. Siya ba talaga yon? Sa ngayon, may 5 katotohanang alam ko. Una, nabasa niya ang Ways of Survival. Ikalawa, ang kanyang propesyon ay writer. Ikatlo, hindi siya ang may akda ng Ways of Survival. Ikaapat, sumulat siya ng isang teksto na nagsasalaysay ng hinaharap. Ikalima, bahagya lamang na tama ang kanyang kaalaman. Nabasa ko ang lahat ng 3,149 kabanata ng Ways of Survival. Sa pagkakaalam ko, hindi ito naging sapat na sikat upang magkaroon ng illegal na text version. Ngunit kung siya nga ang taong iniisip ko, maintindihan kung bakit mayroon siyang text version at bakit marami siyang alam tungkol sa nobela. Binuksan ko ang aking bibig. Mahilig ka bang mabuhay sa pamamagitan ng pagkopya sa iba? Ano? Nayanig ang kanyang mga mata, wala nang duda. Ang unang apostol ay siya nga, hindi ko inakalang ganito ang magiging buhay mo. Ang pahayag na yan, gusto mo talagang mabuhay ng ganito? Nanggigigil ang mga ngipin ko kapag iniisip kong inaangkin mong ikaw ang lumikha ng aklat ng mga pahayag. Ano? May kakaiba. Napakakaunti ng impormasyong ginagamit mo. Namutla siya, hindi pa ba panahon para tigilan mo ang pagpapanggap? Kahit naging ganito na ang mundo. Yu Jongyuk. Mabilis siyang lumingon kay Yu Jongyuk. Yu Jongyuk. Makipagtulungan ka sa akin. Napakatanga niya, sinabi ko na sa iyo, alam ko ang lahat ng pahayag. Ako lang ang makakapagdala sa iyo hanggang sa dulo ng mundong ito. Na-activate ang Omniscient Reader's Viewpoint Stage 2. Dahil sa matinding pagkapagod, hindi mo ma-activate ang Omniscient Reader's Viewpoint Stage 2, lintik, ngayon pa talaga, pag-isipan mong mabuti. Hindi mo malalampasan ang ika-negatibo, 46 na senaryo ng mag-isa. Kailangan mo akong makasama upang talunin sina Anna Croft at Zarathustra. Ang gagong ito ay ginagamit ang parehong mga salita na karaniwan kong ginagamit, umiling si Yu Jongyuk, hindi pa ako nakarinig ng anumang pahayag. Parang propesya ito. Hindi mo ba nakikita ang aking attribute? Nakalagay pa ang ako ang huli. Ginamit ng karakter na Yu Jongyuk ang Sage's IS Level 8, ginamit ko rin ang aking kakayahan. Hindi mababasa ang impormasyon ng taong ito sa character list, hindi nakarehistro ang taong ito sa character list, lintik, hindi ko makita. May kinumpirma si Yu Jongyuk gamit ang Sage's IS at tumingin sa akin. Samantala, patuloy na nagsasalita ang pinutol na ulo, patayin mo siya. Alam mong mapanganib siya. Nagpanggap siyang ikaw at sisirain niya ang iyong hinaharap. Kapag hinayaan mo siya, magdudulot siya ng napakalaking butterfly effect at guguluhin ang lahat ng plano mo. Nagalit ako, gusto ba ng gagong ito na mamatay kaming dalawa, hindi ba ganoon ka rin? Iba ako. Yu Jongyuk, makipagsanib puwersa ka sa akin. Bibigyan kita ng sumpa, pangako, kahit ano. Hindi kita pagtataksilan. Todo ang kanyang pagsusumamo, tahimik na pinagmasdan ni Yu Jongyuk ang sitwasyon bago nagsalita, nakikita ko. Pagsasanib puwersa, unti-unting nagkaroon ng buhay ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Hindi ko mabasa ang iniisip niya kaya halos mabaliw ako sa kaba. Dahan-dahang itinutok ni Yu Jongyuk ang kanyang espada sa akin, patayin mo siya. Patayin mo siya. Sigaw ng unang apostol, isa ay propeta at isa ay tagapaghayag, patayin mo siya. Paak, tinapakan ni Yu Jongyuk ang ulo ng unang apostol, ano? Kung alam mo talaga ang hinaharap, may isa akong tanong. Ano? Lumipat ang talim sa aking leg, ang once word na minsan kong naranasan sa pamamagitan ni Yu Jongyuk ay nakatutok ngayon sa akin, may naramdaman akong hapdi at may mainit na likidong dumaloy sa aking leg, hoy. Ano ang ginagawa mo? Nagulat na tumakbo si Jung Hyewon papunta sa amin, itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Kinakabahan ako, ngunit hindi magandang pukawin si Yu Jongyuk ngayon, tumingin si Yu Jongyuk sa unang apostol. Tatanungin kita. Papatayin ko ba ang taong ito ngayon o hindi? Ano? Kung tunay kang nakatanggap ng pahayag tungkol sa hinaharap, alam mo ang pipiliin ko. Masakit na ugali talaga ng gagong ito, mabilis na sumagot ang apostol, syempre papatayin mo siya. Kailangan mong gawin iyon. Punong-puno ng paniniwala ang kanyang mukha. Pagkatapos, kwajik, pumutok ang ulo ng unang apostol sa ilalim ng paa ni Yu Jongyuk. Hindi siya mamamatay dahil avatar lamang iyon. Ngunit tiyak na malaki ang pinsalang psikolohikal na matatanggap niya.
inalis ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang espada, madaldal siyang gago. Natigilan ako, pinili niya akong patawarin, sa totoo lang, medyo astig iyon. Matapos iyon, tumalikod si Yoo Jong-hyuk at nagsimulang maglakad palayo, hoy. Saan ka pupunta? Hindi man lang siya lumingon, ang gagong ito, akala mo kung sino kung umasta, pero sa totoo lang, medyo astig talaga siya, sandali. Aalis ka kasama si Lee Jae. Dahil nagbago ang hinaharap, nagbago rin ang plano. Bakit hindi ka nalang kumilos kasama ko? Matutulungan kita. Huminto si Yoo Jong-hyuk at tumingin sa akin, nabayaran na ang utang. Ang huli kong pabor ay ang hindi pagkuha sa iyong bandila. Ang kapal naman ng mukha ng gagong ito, ngunit hindi ako maaaring umatras ng ganoon kadali. Sa anumang kaso, hindi ka makakaalis sa istasyong ito hanggat hindi kita inaalis sa grupo. Gusto mo bang matanggap ang parusa? Dahan-dahang inilapit ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang kamay sa hawakan ng espada. Mabilis akong nagsalita, alam ko ang plano mo. Hindi ba't patungo ka sa Junggu? Layunin mong kumpletuhin ang itim na bandila sa pamamagitan ng paglakad sa King's Road. Tutulungan kita. Mas gugustuhin ko pang kunin ang bandila mo ngayon. Subukan mo. Mas mabilis ba ang espada mo o ang dila ko? Isang sugal iyon, maaaring maputol ni Yoo Jong-hyuk ang aking leg bago pa man gumana ang parusa. Hindi mo kailangang pumunta sa Junggu. Pumunta ka sa Hilaga. Ang teritoryo ng Haring Tirano ay mapapasa iyo at makakatulong iyon sa pagbuo ng iyong dakilang bandila. Makakakuha ka na ng bandila, maaalis mo pa ang isang kalaban. Hindi ba't 2 ibon sa isang bato yon? Kaya ko yon ng mag-isa. May 48 oras na lang bago matapos ang ika-4 na senaryo. Sa tingin mo ba masasakop mo ang 20 istasyon at makukumpleto ang itim na bandila sa loob ng panahong iyon? Bahagyang nag-atubili ang kanyang kamay. Tinamaan siya, bukod pa roon wala ka bang dahilan para pumunta sa Hilaga? Hindi mo naman siguro balak iwan ang miyembro ng iyong pamilya sa panahong ito. Ikaw. Kalma lang. Mabuti ang intensyon ko. Talagang tutulungan kita. Matagal akong tinitigan ni Yoo Jong-hyuk gamit ang nag-aapoy niyang mga mata, naging mabigat ang hangin sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala rin ang kanyang nakamamatay na aura, walang libre sa mundong ito. Ano ang kapalit? Gaya ng inaasahan, mabilis makaintindi ang regresor, ngumiti ako, simple lang. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Ganoon lang kasimple ang kondisyon ko. Ano yon? Ang lalaking tinapakan mo kanina. Isa sa kanyang mga attribute ay ang huling bumaba. Ano ang isa pa niyang attribute? Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang bibig, 10 minuto pagkatapos noon. Tinawag ko sina Jung Min Seob at Lee Sung-kook. Ibang usapan naman ang kailangan kong talakayin sa kanilang dalawa. Bago pa ako makapagsalita, nauna nang nagtanong si Jung Min Seob, sa huli, ano ba talaga ang lalaking iyon? Nag-atubili ako sandali bago magtanong, kilala ninyo ba ang nobelang 5S Grade Infinite Regressor? Ah! Nabasa ko yon. Agad na nagtaas ng kamay si Lee Sung-kook, hindi ba yon ang #1 platinum novel sa Textpia? Sobrang saya basahin yon. Tama! Nakalimutan ko na pero parang pamilyar nga. Paano nga ulit nagtapos iyon? Sabay-sabay silang nagsimulang magkwento habang bumabalik ang kanilang mga alaala. Gaya ng inaasahan, mahilig din sila sa web novels kung nabasa nila ang Ways of Survival. Maraming iba't ibang elemento iyon pero masaya pa rin basahin. Sa katunayan, nabasa ko rin ang nobelang iyon. Habang nagbabasa ako noon ng Ways of Survival, aksidente ko itong nabuksan dahil nasa listahan ito ng Today's Best at nang mabasa ko ito, agad akong nagulat sa pagkakahawig nito. Isang baliw na walang hanggang nagre-regress, sponsorship mula sa mga transcendenteng nilalang, isang streaming system, survival game na puno ng imposibleng misyon. Sa totoo lang, karaniwan lamang ang mga elementong iyon, ang problema ay ang detalye at paraan ng pagkakakumbina nila. Kaya agad akong nag-iwan ng komento, hindi ba ito paungopya sa Ways of Survival, naalala ko pa. Sa halip na magkaroon ng kontrobersya tungkol sa plagiarism, ako pa ang inatake dahil ikinumpara ko raw iyon sa isang pangit na nobela. Nakakuha pa ako ng napakaraming masasamang mensahe mula sa mga mambabasa ng 5S. Grade Infinite Regressor, hindi ba tapos na? Ang negosyo ninyo roon? Huwag kang manggulo. Sobrang nagalit ako noon, umabot pa sa puntong nagpadala ako ng mensahe sa may akda ng Ways of Survival, ngunit kakaiba ang kanyang naging sagot.
Mukhang masaya pa siya dahil tumaas ang bilang ng mga mambabasa dahil sa usapan tungkol dito. Halos maiyak ako sa awa para sa kanya. Nagtanong si Lee Sung-kook, pero bakit mo biglang binanggit ang nobelang iyon? Ang unang apostol ang may akda ng 5S, Grade Infinite Regressor. Ano? Impossible. Natural lang na alam ng may akdang iyon ang ways of survival. Ngayong naging realidad ang mundo ng nobela, maaaring gamitin ng isang plagiarist ang kaalamang kinopya niya upang mag-angkin ng karapatan sa mundong ito. Idinagdag pa niya ang katawa-tawang konsepto ng mga pahayag. Pagkatapos kong magpaliwanag, saka lamang naunawaan ni Jung Min-seob, napaka-absurdo ng kanyang ekspresyon. Ibig mong sabihin plagiarized novel yon? Ngayong iniisip ko magkahawig nga sila. Hindi ko lang maalala ng maayos dahil matagal na. Pero bakit hindi yon agad pumasok sa isip ko? Masikat pa nga yun noon. Marahil dahil sa epekto ng attribute. Ang bahaging nabasa lang natin ang malinaw na naaalala natin. At saka, napakaraming nobelang may S sa titulo kaya lalo itong nakakalito. Ganoon ba? Sa anumang kaso, plagiarist pala ang unang apostol. Kung ganoon, mayroon siyang text version. Tumango ako, malamang mayroon siyang kopya ng sarili niyang plagiarized na nobela. Dahil kinopya niya ang orihinal na kwento, nakikita niya ang hinaharap ng mundong ito hanggang sa isang antas. Masakit isipin na kahit sa nagbago ng mundong ito, nagtagumpay pa rin ang isang plagiarist, panahon na upang pairalin ang hustisya. Kung ganoon, hindi ba imposibleng talunin siya? Kung kinopya niya ang buong orihinal na kwento, hindi niya kinopya hanggang dulo. Napatingin sila sa akin, kinopya niya lamang ang mga unang bahagi. Hihinto rin siya ng maaga upang maiwasan ang kontrobersya ng plagiarism. Kapag lumipas pa ang kaunting panahon, bababa ng bababa ang impormasyong alam niya. Paano mo nalaman iyon? Alam ko lang. Natural lamang iyon, pagdating sa mga kabanatang lampas 100 kabanata, ako na lamang ang natitirang mambabasa ng Ways of Survival. Representative Nim, hanggang saan mo ba talaga nabasa ang orihinal na nobela? Bago yan, may kailangan muna kayong gawin. O mas tamang sabihin, may kailangan tayong gawin ng sama-sama. Nanigas ang kanilang mga balikat, hindi ba sinabi niyo noon na binugbog ng Haring Tirano ang mga propeta? Ay! Marahil may ilan pa ring ginagamit niya hanggang ngayon. Talaga? Mas mabuti yon. Ano? 48 oras na lamang ang natitira bago matapos ang senaryo. Kung gusto kong patayin ang Haring Tirano, mahirap gawin iyon ng mag-isa, kakalatin natin ang kanilang impormasyon. Hindi nila agad na unawaan ang ibig kong sabihin, paano? Ngumiti ako, ibubunyag natin ang bahagi ng mga pahayag. Ha? Paano natin gagawin yon? Mukha pa rin silang nalilito kaya mabait ko itong ipinaliwanag. Mula ngayon gagawa tayo ng kopya ng 5S, Grade Infinite Regressor at ipapakalat natin ito. Kung maraming kalaban, simple lang ang sagot, pag-awayin mo sila sa isa't isa. Simple lamang ang plano ni Dokja. Ang unang apostol, isang plagiarista na may kaalaman tungkol sa ikatlo at ika-4 na regression ng Ways of Survival. Ay matagal nang kinokontrol at itinatago ang mahahalagang impormasyon mula sa mga propeta. Samantala, ang hari ng mga tirano, Tyrant King, isa sa 7 hari ng Seoul, ay umaasa sa mga revelasyon at impormasyong nakukuha mula sa mga propeta upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, hindi maiiwasan ang banggaan ng isang taong gustong monopolyo ang impormasyon at isang taong desperadong naghahanap nito. Iminungkahi ni Dokja na gumawa sila ng text version ng ninakaw na nobela at ikalat ito sa iba't ibang estasyon. Ang layunin ay palabasing may tumagas na bahagi ng mga revelasyon ng mga propeta. Dahil sa pagmamanipula ni Han Dong-hoon sa mga diskusyon sa internet, kumalat na ang impormasyon tungkol sa mga propeta. Kapag nalaman ng mga tao na may text file na naglalaman ng mahahalagang impormasyon, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto. Hahanapin ng mga unang makakabasa ang mga nakatagong gantimpala o hidden pieces at natural na gugustuhin din itong makuha ng Tyrant King. Nang mag-alala si Lee Sung-kook na halos wala na silang naalalang detalye ng 5S Grade Infinite Regressor, ipinaalala ni Dokja na hindi nila kailangan ang plagiarized na bersyon dahil alam nila ang orihinal na kwento. Nagbanggit naman si Jung Min-seob ng isa pang problema, karamihan sa mga hidden pieces na alam nila mula sa Ways of Survival ay nagamit na. Ngunit tiniyak ni Dokja na mayroon pa siyang ilang nalalamang impormasyon tungkol sa mga hidden pieces at mga item na akma sa kasalukuyang antas ng mga tao.
Ang pinakamahalaga ay makuha nila ang atensyon ng parehong plagyarista at ng Tyrant King. Nang mapag-usapan ang moralidad ng kanilang ginagawa, ipinaliwanag ni Dokja ang pagkakaiba ng plagiarism, parody at homage. Ang plagiarism ay nagtatago sa orihinal na gawa, ang parody ay mas nakakatawa kapag alam ng mambabasa ang pinagmulan nito, habang ang homage ay naglalayong ipakilala at parangalan ang orihinal. Ayon kay Dokja, ang ginagawa nila ay isang homage. Sa katunayan, umaasa siyang mas maraming tao ang makakakilala sa 5S grade infinite regressor upang mas mabilis na mabunyag at masira ang reputasyon ng plagyarista. Gamit ang laptop na hiniram nila kay Gong Pildu, nagsimula silang magsulat. Wala sa kanila ang bihasa sa pagsusulat ng nobela, kaya nahirapan silang buuin ang kwento. Pinayuhan sila ni Dokja na huwag masyadong mag-focus sa kalidad ng pagsulat, kundi sa impormasyong makakaakit sa kanilang mga target. Mas mabuti pa nga raw kung may halong katotohanan at kasinungalingan upang mas madaling malinlang ang mga propeta. Iminungkahi rin niyang baguhin ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento dahil nag-aalala siyang mabigla sina Lee Hyun-sung at Lee Ji-hye kung malaman nilang bahagi sila ng isang nobela. Ngunit may ibinahaging kakaibang obserbasyon si Jung Min-seok. Ilang beses na niyang sinubukang sabihin sa mga karakter na isa lamang silang bahagi ng isang nobela. Ngunit hindi nila ito maintindihan o kaya naman ay itinuturing lamang itong biro. Dahil dito, mas pinipili ng mga apostol na gamitin ang salitang revelasyon kaysa diretsahang sabihin ang katotohanan. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng pagkabalisa kay Dokja. Kung hindi kayang maunawaan ng mga karakter ang tunay na kalikasan ng kanilang mundo, anong ba talaga ang kaibahan nila sa mga apostol at sa mga taong mula sa labas ng kwento? Lalo siyang nalito nang mapansing ang mga taong dati ay hindi lumalabas sa kanyang character list ay unti-unti nang nakikita rito na parabang nagiging mga karakter na rin sila. Sa kabutihang palad, hindi pa rin niya makita ang impormasyon ni Yo Sang-ah at Lee Gilyaong. At nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa dahil dito. Hindi nagtagal ay natapos nila ang nobela. Aminado silang napakababa ng kalidad nito at malamang na mabigo kung ilalathala, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapakalat ng balita na tumagas na ang Book of Revelations. Si Han Dong-hoon ang bahala sa pagpapalaganap nito sa internet gamit ang impluensya ng kanyang kapangyarihan bilang Hermit King, habang si Kang Il-hun, na may katangiang rumors expert, ang magpapakalat ng chismis ng personal sa iba't ibang lugar. 44 na oras na lamang ang natitira bago matapos ang senaryo, at alam ni Dokja na magsisimula na ang tunay na laban kinabukasan. Kalaunan, nakausap muli ni Dokja si Han Dong-hoon na nagbalitang matagumpay nang kumalat ang mga chismis. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Han na nakakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad kay Dokja. Inilarawan niya ito bilang isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila, ngunit sa halip na ilayo siya rito, lalo pa siyang nagtitiwala kay Dokja. Naniniwala si Han na upang tunay na maunawaan ang isang tao, kailangan munang harapin ang mga pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Tahimik na sumang-ayon si Dokja dahil alam niyang may ilang pader na imposibleng malampasan gaano man kagusto ng isang tao. Nang tanungin siya ni Han kung paano nila ikakalat ang mga revelasyon, sinabi ni Dokja na hindi niya ito ibibigay ng libre. Sa halip, ibebenta niya ang mga ito sa exchange. Kapag may presyo ang isang impormasyon, mas madali itong paniwalaan ng mga tao dahil madalas na ang halaga ng isang bagay ang nagtatakda ng kredibilidad nito kaysa sa aktual na nilalaman. Tulad ng inaasahan, agad na nabili ang 16 na volume ng 5S grade infinite regressor at kumita si Dokja ng 16,000 barya. Matapos maihanda ang patibong, tinipon ni Dokja ang grupo ng Changmuro. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang maagaw ang Changsin Station sa loob ng 40 oras kung ayaw nilang mabura ang kanilang grupo. Ang kanilang pangunahing kalaban ay ang Tyrant King, isang makapangyarihang pinuno na kilala sa paggawa ng mga magaganda at guwapong tao bilang mga konsorte habang ginagawang alipin o pinapatay ang iba. Matapos ang ilang biro tungkol sa kung sino ang unang mabibiktima, agad na ipinaliwanag ni Dokja ang tunay nilang layunin. Hindi sila direktang atake. Sa halip, pupunta sila sa Gwanghwamun at hahayaan nilang ang Tyrant King ang lumapit sa kanila. Sigurado siyang mangyayari yon dahil sa impormasyong kanyang ipinakalat. At gaya ng kanyang inaasahan, mabilis na dumating ang mga balitang kumikilos na ang iba't ibang puwersa. Sa wakas, nagpahinga si Dokja. Habang natutulog, nag-activate ang ikatlong yugto ng kanyang kakayahang omniscient reader's viewpoint.
Hindi tulad ng mga naunang yugto, pinapayagan siya ng stage 3 na makita ang paligid ng isang karakter o direktang maranasan ang mga pangyayari mula sa pananaw nito. Napagtanto niyang nangyayari lamang ito kapag pareho silang nag-isip ng target na karakter sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pananaw ni Kang Il-hun, nakita niya ang Tyrant King habang sinusuri nito ang mga revelasyon. Nang mapatunayan ng hari na tama ang ilan sa mga hidden pieces, agad nitong inutusan ang kanyang hukbo na magtungo sa Gwanghwamun bago pa maunahan ng ibang mga hari. Pagkatapos ay lumipat ang pananaw ni Dokja kay Jung Minseob na nauna nang dumating sa Gwanghwamun. Doon niya nakita ang plagyarista na madaling makilala dahil sa suot nitong hood. Higit pa rito, napansin niyang nagsisimula na ring kumilos ang iba pang mga hari mula sa Yongdeungpo, Yongsan, Seongdong-gyu at iba pang lugar. Sa halip na mabahala, natuwa si Dokja. Ibig sabihin, gumana ang kanyang plano. Ang lahat ng mga taong nagtatago ay unti-unti nang lumalabas sa kanilang mga lungga. Hindi na niya kailangang isa-isang hanapin ang mga ito dahil kusang nagtitipon ang lahat sa lugar na kanyang pinili. Habang papalapit ang pagtatapos ng ika-4 na senaryo, magsisimula na rin ang tunay na digmaan ng mga hari. Tahimik na muling nagbalik ang aking kamalayan habang dahan-dahang bumalik sa realidad ang aking mga pandama. Lumitaw ang mensaheng nagsasabing natapos na ang ikatlong yugto ng eksklusibong kasanayang Omniscient Reader's Viewpoint. Mas nakakapagod pala ang ikatlong yugto kaysa sa inaasahan ko at napagtanto kong hindi ko ito kayang panatilihin ng matagal. Bukod pa rito, may isa pa akong natuklasan na nakapanghihinayang. Hindi pala palaging nagbibigay ng bagong kasanayan ang paggamit ng ikatlong yugto. Mukhang gantimpala lamang ito na maaaring makuha kapag napapasok ko ang pananaw ng pangunahing tauhan sa unang panauhan, ngunit hindi ko pa rin alam ang eksaktong kondisyon para mangyari iyon. Kung maaari lamang makuha ang mga kakayahan ni Yoo Jong-yuk sa tuwing makakatulog ako at magagamit ang pananaw ng pangunahing tauhan, mas magiging madali sana ang lahat. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakita kong nakatitig sa akin si Jung Hee-won. Kaswal niyang sinabi na muli raw akong nagsasalita habang natutulog. Nagtaka ako at agad na tinanong kung ano ang sinabi ko. Matapos mag-atubili ng kaunti, sinabi niyang tila tinatawag ko raw ang aking ina. Nagulat ako sa kanyang sagot. Wala akong maalalang nagsabi ako ng ganoon at hindi ko rin matiyak kung nagsasabi siya ng totoo o nagbibiro lamang. Ngumiti lamang si Jung Hee-won ng may misteryosong ekspresyon habang hindi ko na ito pinansin. Sa halip, sinabi kong may hihilingin ako sa kanya. Hiniling kong huwag siyang sumali sa nalalapit na labanan sa Gwanghwamun dahil mayroon akong ibang mahalagang gawain na siya lamang ang maaaring gumawa. Bagamat nagduda siya sa una, pumayag siyang makinig at sinabing susubukan niya ang kanyang makakaya. Matapos ang aming pag-uusap, nagsimula akong ayusin ang aming mga tauhan. Nagpasya ako kung sino ang mananatili sa Cheongmuro at kung sino ang sasama sa akin patungong Gwanghwamun. Ang pakiramdam ng buong grupo ay parang mga opisyal na naghihintay sa magiging pasya ng kanilang hari. Una kong inihayag na si Gong Pil-du at Lee Hyun-sung ang maiiwan. Suminghal lamang si Gong Pil-du dahil inaasahan na niya yon, ngunit malinaw na nadismaya si Lee Hyun-sung. Ipinaliwanag ko na kailangan ko siyang manatili upang protektahan ang Cheongmuro kasama si Gong Pil-du at tumulong sa pamumuno ng mga tao kasama si Yoo Sang-ah. Kahit hindi niya gusto ang desisyon, wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Ipinaalala ko sa kanya na kahanga-hanga na ang kanyang mga kakayahan, ngunit mababa pa ang antas ng kanyang mga kasanayan. Habang wala kami, kailangan niyang paghusayin ang Great Mountain Smash dahil magiging mahalaga ang kanyang lakas pagkatapos ng kasalukuyang senaryo. Nang marinig iyon, agad siyang sumigla at masiglang nangakong gagawin ang kanyang tungkulin. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, nagsimula kaming maglakbay patungong Gwanghwamun. Bukod kina Yoo Jong-yuk at Lee Ji-hye na imposibleng kontrolin, kasama sa pangunahing pangkat sina Yoo Sang-ah, Lee Gil-yaung at Lee Sung-kook. Habang papaalis kami, kumaway ang mga miyembro ng grupong maiiwan sa Cheongmuro at sumigaw ng mga pagbating mag-ingat kami. Sa loob lamang ng ilang araw, napakalaki na ng naging kasikatan Yoo Sang-ah sa mga nakaligtas kahit maikling panahon pa lamang siyang namuno. Gayunpaman, halata ang kanyang pag-aalala. Tinanong niya kung magiging kapaki-pakinabang ba siya sa akin. Muli na namang bumalik ang kanyang pagdududa sa sarili. Sa pagkakataong iyon, nagpasya akong maging direkta. Sinabi kong magiging sagabal lamang siya kung patuloy niyang mamaliitin ang kanyang sarili. Bagamat tila nasaktan siya sa aking mga salita,
ipinaalala ko na sapat na ang kanyang kakayahan at hindi ko siya isasama ng walang dahilan. Iginiit niyang hindi niya kayang makatulong tulad ni na Jung Hyewon o Lee Hyun Sung, ngunit ipinaliwanag kong mayroon siyang mga kakayahang hindi nila taglay. Mahalaga ang kanyang papel sa plano ko. Pagkatapos ay pinaalala ko kay Yo Sang-ah ang kanyang malawak na kaalaman sa kasaysayan ng Korea. Bagamat una niyang sinabi na wala na itong silbi sa kasalukuyang mundo, ipinaliwanag ko kung bakit siya mismo ang pinili ko. Sa totoo lang, may iba sana akong gustong kunin mula sa Gwangjin-gu para sa tungkuling ito, ngunit wala na kaming sapat na oras. Mabuti na lamang at sapat ang talino ni Yo Sang-ah upang punan ang puwang na yon. Minsan niyang kinabisado ang buong kasaysayan ng Timog Korea upang makakuha ng pinakamataas na grado sa pagsusulit sa kasaysayan, at ngayon ay magiging napakahalaga ng kaalamang iyon. Binanggit ko ang rebulto ni Samyongdang na nakita namin noon at ipinaliwanag na marami pang katulad na makasaysayang bagay sa daan patungong Gwanghwamun. Kabilang ang mga museo at iba't ibang monumento. Biglang naunawaan ni Yo Sang-ah ang aking balak at naalala niyang maaaring manatili ang kapangyarihan ng mga konstelasyon sa mga relikya o bagay na may kaugnayan sa kanila. Dahil dito, naging malinaw ang kanyang misyon, hanapin at tukuyin ang mga naturang relikya. Mas mabuti kung hindi gaanong kilala ang makasaysayang personalidad na may kaugnayan dito, sapagkat nag-iba ang lakas ng isang konstelasyon ayon sa kanilang kasikatan at impluensya sa kasaysayan. Ang mga relikyang makakalap namin ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa aming panig na may mas kakaunting tauhan. Habang naglalakbay kami, pinag-isipan ko ang mga panganib na naghihintay sa amin. Malamang na may daan-daang inkarnasyon sa ilalim ng Tyrant King, habang mayroon ding sariling hukbo ang plagiarist. Kailangan din naming mag-ingat sa mga hari mula sa Yeongdeungpo, Yongsan, at Seongdonggyu. Ang huling bahagi ng ika-4 na senaryo ay tila isang digmaang isinasagawa ng mga konstelasyon sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Nakapaloob dito ang isang pangyayaring lubhang ninanais ng maraming konstelasyon. Hindi tulad noon, mas malapit na ngayon ang ugnayan ng mga inkarnasyon at kanilang mga sponsor, kaya mas mapanganib ang bawat labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kaalaman ni Yo Sang-ah sa kasaysayan. Habang pinag-uusapan namin ang mga posibleng lokasyon, biglang naalala ni Yo Sang-ah ang Gwanseongmyo Shrine. Sa mismong sandaling mabanggit niya ito, lumitaw ang isang mensahe ng sistema na nagsasabing labis na nayanig ang sponsor ni Min Jae-won. Agad kong binanggit na tila may kaugnayan ito sa kagustuhan ng sinaunang kaharian ng Silla. Minsan ay nangyayari na ipinipilit ng isang konstelasyon ang sarili nitong hindi natupad na pangarap sa kanyang inkarnasyon, at madalas itong humahantong sa kapahamakan. Makitid na tumingin si Min Jae-won sa akin, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw ang panibagong mensahe, nagsimula ang isang bounty senaryo. Ang senaryong pinamagatang pagkakaisa ng 3 kaharian ay nagsiwalat na nais ng mga dakilang tao ng Silla na maging hari ng 3 rehiyon ang kanilang inkarnasyong si Min Jae-won. Ang layunin ay tulungan siyang patayin ang mga haring may kaugnayan sa huling Baekje at Taebong. Kapalit ng tagumpay ay ang pabor ng konstelasyong kilala bilang Lady of the Brocade Sleep at gantimpalang 2,000 barya. Ngumiti si Min Jae-won ng may kumpiyansa at sinabing nais makita ng kanyang sponsor ang aking katapatan. Pagkatapos ay inutusan niya akong maging kanyang tauhan na para bang napakalaking biyaya ng kanyang alok. Hindi ko mapigilang mapangiti. Maliwanag na iniisip ng kanyang sponsor na isa lamang akong mahirap na desperadong tao na matutukso sa halagang 2,000 barya. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga mensahe mula sa mga konstelasyong sumusuporta sa akin. Hayagang ipinakita ng Prisoner of the Golden Headband ang kanyang pagkamuhi sa sponsor ni Min Jae-won, habang tinawanan naman ng secretive plotter ang buong sitwasyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang mensahe, may naipadalang 2,000 barya. Kasunod nito, 5 tomo ng Revelation, 5S Grade Infinite Regressor ang naibenta sa palitan, na nagbigay sa akin ng kabayarang 5,000 barya. Habang nakatingin sa mga mensaheng iyon, hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Min Jae-won kung maririnig niya ang lahat ng naririnig ko ngayon. Kung ihahambing dito, halos katawa-tawa ang kanyang alok. Pagkatapos ng lahat, ano nga ba ang inaasahan niyang gawin ko kapalit ng 2,000 barya lamang? At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint,
O the beginning after the end, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.